Tags Anime Recap, like, share and subscribe na po, salamat. Ginagamit ni Disgusting Loser ang kanyang S-rank na kapangyarihan para iligtas ang mundo kapag may virus na lumalaganap sa mga tao sa totoong buhay. Si Taikairo ay isang tipikal na kasuklam-suklam na pangit na tol-una na naglilinis ng kanyang silid isang beses bawat 100 taon. Para maging espesyal ito, tuluyan na siyang huminto sa pag-aaral at naging isang shot in disgusting nerd. Kinamumuhian niya ang bawat miyembro ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ama. Sa kanyang pagkabata, si Taikairo ay isang masayang bata na may magandang relasyon sa kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay isang sikat na programmer at dating nagtuturo kay Taikairo kung paano maging isang developer. Isang araw, sobrang saya ni Taikairo na matuto mula sa kanyang ama nang dalhin ng kanyang kapatid na babae, si Aya ilang tsaa. Sa kabila ng pag-iingat, natapon ni Aya ang inumin. Ang kanilang ama ay labis na nagalit at natapos agresibong tinutulak siya palayo. Bagamat nakikitang lumuluha si Aya, ang basurang ito ng isang ama ay sinigawan siyang lumabas. Sinubukan ni Taikairo na pakalmayan ang kanyang ama, na binanggit ligtas ang computer at katatapos lang niya ng huling code. Itinuon ng ama ang atensyon kay Taikairo, nasa sabik sa proyekto. Gayunpaman, isang araw, nakalimutan ni Aya ang kanyang notebook sa paaralan. Sa kabila ng lampas 10:00 gabi, inutusan siya ng kanilang basurang ama na bumalik mag-isa sa paaralan at sunduin ito. Ang mga kalye ay maliwanag, at ito ay 5 minutong lakad lamang. Gayunpaman, hindi na bumalik si Aya. Kalaunan ay natagpuan siyang hiniwa bilang meat roll sa loob ng isang carton. Simula noon, si Taikairo ay naging isang kasuklam-suklam na shot-in na ginugugol ang kanyang buong araw sa kanya kwartong naglalaro ng larong pinangalanang Planet. Isang araw, habang naglalaro, may mga airship na inatake ng mga pirata. Dalawang bata na sumakay sa motorsiklo ng magkasama, hinahabol ang isang malaking halimaw na gusto rin ng mga pirata. Ang batang nagmamaneho ng motorsiklo ay nagsimulang magreklamo tungkol sa kung gaano katagal ang paghabol. Ngunit ang isa pa sinabi sa kanya ng batang may kasanayan sa pagbaril na magpatuloy. Sa wakas, bumangga sila sa isang nagniningas na pulang dragon, ang malaking target na kanilang hinahabol. Desidido silang hulihin ito, kahit na nagbabala ang isa sa kanila na baka mapunta sila sa isang lugar na tinatawag na Twilight Hill. Ito ay kung saan ang isang grupo ng mga napakalakas na manlalaro sa laro, ang Akabane Family, ay tumambay. Kahit na gusto ng unang bata na umalis, ang bumaril ay sobrang determinado. Habang papalapit sila sa isang mansyon, ang dragon magpakawala ng malakas na dagandong. Bumukas ang mga pinto ng mansyon, at isang batang lalaki na nagngangalang Ichi, na kilala rin bilang Taikairo, ang bumungad. Tumalon siya ng mataas sa hangin at nagpatawag ng espada para putulin ang ulo ng dragon na parang hindi bagay. Pagkatapos, sinimulan niyang kolektahin ang lahat ng mga coal na bagay mayroon ng dragon. Humingi ang bumaril ng ilan sa kayamanan ng dragon, ngunit hindi sinabi ni Ichi. Pinaalalahanan niya ang mga ito na pinatay niya ang dragon na ilang araw na nilang hinahabol at sinabing wala silang silbi. Sinabi niya sa kanila na huwag makipagtalo at nagbanta na aalisin sila. Sa virtual na mundo, kapag na-knockout ang isang character, hindi talaga sila nakakasama nito sa totoong buhay, ngunit maaari nitong guluhin ang kanilang mga istatistika ng laro. Kinumbinsi ng batang nagmamaneho ng motorsiklo si Ichi upang huminahon at alisin ang kanyang espada. Sinabi ni Ichi na nagbibiro lamang siya at nagmumungkahi na puntahan nila ang kanyang amo upang ayusin ang nakawan mula sa dragon na kanilang natalo. Sa paghakbang ng dalawang manlalaro sa mansyon, nakatanggap sila ng malaking sorpresa. Akala nila ay magiging madilim at parang dungeon, ngunit isa pala itong maaliwalas na tahanan ng pamilya. Nakilala nila si Mai, na gumaganap sa papel ng ina ng pamilya Akabane. Siya ay nasa kusina, nagluluto, at nag-aalok sa kanila ng tsaa, tinatrato silang parang mga bisita. Pagkatapos, nagpakita ang in-game na kapatid ni Ichi. Ang pangalan niya ay A, 6 na A sa isang hilera, ngunit sila tawagin mo na lang siyang A. Tila nakatulog siya sa keyboard nang pinangalanan niya ang kanyang karakter. Talagang palakaibigan siya at iniimbitahan pa sila para mananghalian. Ginagamit ni Mai ang kanyang hilong magic para gumaan ang pakiramdam ng kanilang mga karakter sa laro at gumaling ang lahat. Hindi makapaniwala ang dalawang manlalaro sa nangyayari sa
Nakatayo sila doon na kinakabahan nang pumasok si Shiro sa eksena. Siya ang malaking pinuno at parang ama ng pamilya Akabane. Mayroon siyang malaking, maskuladong presensya na nagpaparamdam sa dalawang manlalaro na medyo maliit. Ipinaliwanag ni Ichi ang buong pakikitungo kay Pula Dragon at ang hindi pagkakasundo sa pagnakawan kay Shiro. Nakapagtataka, sinabi ni Shiro kay Ichi na ibalik ang pagnakawan sa ibang mga manlalaro. Sinabi niya na may mga problema sa laro kapag ang mga high-level na manlalaro ay nagtatago ng lahat para sa kanilang sarili. Sumang-ayon si Ichi, at sa gabing iyon, ang mga manlalaro ay nagpasalamat kay Shiro mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Iniling ni Shiro kay May na ay teleport sila sa pinakamalapit na lungsod, at masaya siyang tumulong. Pumalik sa mansyon, medyo nalungkot si Ichi tungkol sa pagkawala ng nakawan, ngunit pinasaya siya ni Shiro pataas. Itinuro niya na ang pagtanggal sa dragon sa isang hit lang ay nagpapakita kung gaano siya kalaki. Namula si Ichi at namumula, habang si A naman ay mapaglaro pang aasar sa kanya sa hindi pagtama ng mukha kapag pinupuri. Pumasok si May na may dalang malaking mangkok ng pagkain at hiniling sa kanila na ihanda ang mesa para sa hapunan, na ginawa nila gawin. Habang kumakain sila, napansin nilang kumikislap ang ilaw ng chandelier. Komento sa kung paano binibigyang pansin ang laro sa maliliit na detalye, at sa tingin nila ang mga gumagawa ng laro ay dapat na mga perfectionist. Tumayo ang tatlong lalaki para ayusin ang ilaw at magtawanan kung gaano sila kasabay. Sinabi ni May na parang isang tunay na tahanan ang lugar, kaya lalong namula si Ichi. Sa totoong mundo, hinubad ni Taikairo, na siyang totoong buhay na si Ichi, ang kanyang gaming goggle sa isang magulo, silid. Siya ay may sugat, pamumula ng mata at nagmumapmap tungkol sa gutom at pakikitungo sa mahihirap na tao sa totoong mundo. Kapag sinubukan niyang tumayo, nadadapa siya at nahulog sa kanyang kama. Bumaba siya, umaasa ng makakain, ngunit walang naghihintay sa kanya, na ginagawa siyang bigo. Pagbaba niya, naabutan niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Asuma Arima, at nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Napaatras si Ichi, iniiwasan ang eye contact sa kapatid. Hindi niya gusto si Asuma, na isang super matalinong estudyante at laging umaarte na parang mas magaling siya kanya. Nilagpasan lang siya ni Asuma, at pumunta si Taikairo sa kusina. Nakita niya ang kanyang ama, si Kojiro Arima, na nakaupo sa mesa, kumakain. Hindi masyadong iniisip ni Taikairo ang kanyang ama at tinawag siyang walang kwenta. Si Taikairo ay naghahanap ng pagkain sa refrigerator, at nag-aalok ang kanyang ama na makisalo sa kanyang pagkain. Sinaktan nito si Taikairo, at nais niyang itigil na ng kanyang ama ang pakikipag-usap sa kanya. Sinubukan ni Kojiro na sabihin ang isang bagay sa kanyang anak, ngunit hindi niya natapos, at mas lalong ikinadismaya ni Taikairo. Nang malapit nang makipagtalo si Taikairo, ang ilaw sa silid ay nagsimulang kumukutitap. Humihingi ng tulong sa kanya ang kanyang ama. Nabaguhin ang bamilya, na sinasabing masakit ang kanyang likod. Sa una, lumalayo si Taikairo, ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang puso. Nag-aalok siya na ayusin ang ilaw at sinabing hindi dapat pilitin ng kanyang ama ang kanyang sarili dahil mas matanda siya. Ngunit ang komentong iyon ay nakakainis sa kanyang ama, at pinagalitan niya si Taikairo sa pagtawag sa kanya ng matanda. Nakaramdam ng pagkalungkot pagkatapos ng pagtatalo, sumuko si Taikairo sa ilaw at bumalik sa kanyang silid. Talagang bigo siya sa totoong mundo, kaya isinuot niya ang kanyang gaming goggles at bumalik sa virtual na mundo. Sa larong planet, kinausap ni Ichi si Mai na nag-aalaga ng halaman. Siya ay mapaglarong tinutokso, sinasabing nagulat siya na ang isang magandang babae ay hindi kailanman nakikipaglaban at tila gumagawa ng mga gawain sa lahat ng oras. Iniisip ni Mai kung tinutokso siya ni Ichi, pero siya mabilis na nagsorry at nagpapaliwanag na hindi niya sinasadya iyon. Gusto niya talagang siya ang maging manggagamot niya dahil pupunta siya sa piitan para sa isang malaking labanan, at pumayag siyang tumulong. Napansin niyang mukhang masungit ito, ngunit itinanggi niya ito. Iminumungkahi ni Mai na subukan ni Ichi ang ibang bagay tulad ng paghahalaman. Habang nagtatrabaho sila sa hardin, inamin ni Mai na hindi pa siya nakakalaro ng maraming laro, at ang planet ang una at tanging laro niya. Tinanong ni Ichi kung nagsasaya ba siya sa laro, at sinabi niya oo, lalo na dahil sa kanilang in-game na pamilya.
Pagkatapos, nagpakita si A at iniimbitahan sila sa loob makakita ng isang bagay. Nakahanap sila ng mensahe mula sa mga pirata na nagdedeklara ng digmaan, at si Ichi ay sobrang nagalit. Handa nang lumaban dahil sa tingin niya ay nagtatanong ang mga pirata, para sa gulo. Sinabihan siya ni A na mag-ingat at hintayin ang desisyon ni Shiro, ngunit sinabi ni Mei sa kanila na pansamantalang hindi maglalaro si Shiro dahil siya ay sa ospital, at nabigla ang mga lalaki. Nagpanik si Ichi at naiyuyugyug si Mei habang nagtatanong ang kalagayan ni Shiro, ngunit pumasok si A upang subukang pakalmayan siya. Nang sa wakas ay naiintindihan na ni Ichi ang nangyayari, nawala ang kanyang galit. Bigla na lang silang nakarinig ng malakas na ingay sa labas at nalaman nilang nasusunog ang hardin dahil sa pag-atake ng bomba ng isang pirata na barkong pandigma. Super baliw si Ichi lalo na kapag nakikita niya na lungkot talaga si Mei sa kanyang nasirang hardin. Galit na galit, todo-todo si Ichi laban sa mga pirata. Battleship sa tuktok ng mansyon bago ang A. Makakapigil sa kanya. Nawawasak na niya ito. Kahit nanalo sila, nalulungkot pa rin si Mei kanyang hardin, ngunit A. Nangangako na kukuha siya ng higit pang mga halaman. Patuloy na nag-aalala si Ichi kay Shiro, pero si A. Nagpapaalala sa kanya ng alituntunin ng kanilang pamilya na huwag pumasok sa bawat isa pribadong bagay ng iba. Upang pasayahin, iminumungkahi ni Mei na pumunta sila sa isang piitan para sa isang labanan, tulad ng gusto ni Ichi. Gayunpaman, sabi niya may gagawin daw siya at nag-log out. Sa totoong mundo, nakarinig si Taikairo ng katok sa kanyang pinto at tinanggal ang kanyang gaming goggles. Sinabi sa kanya ni Asuma na ang kanilang ama ay nasa ospital, na ikinagulat at ikinabahala ni Taikairo. Noong una, ayaw niyang pakialaman ang kalagayan ng kanyang ama, ngunit sa huli, pumayag siya sa isang malungkot na okay. Bumisita si Asuma sa kanilang ama sa ospital ngunit kailangang umalis para sa pagsusulit. Sinabi niya sa kanilang ama kung ano ang nangyayari, ngunit ang kanilang ama ay tila mas interesado sa kanyang pahayagan at parang walang pakialam. Bumalik sa laro ng planet, ang mga big shot na leader ay nagpupulong para pag-usapan kung dapat ba silang pumunta sa digmaan para maalis ang pirata problema sa laro. Sa pirate hideout, pinagalitan ni Nagato ang dalawa sa kanyang mga tripulante dahil sa paggawa ng mga bagay ng walang pahintulot at binigyan sila ng magandang pakikipag-usap. Pumasok si Shigetera upang pakalmayin si Nagato ngunit pinalayas pa rin ang dalawang manggugulo dahil sa paglabag sa mga patakaran. Nagsusumamo para sa awa, ang batang kapitan ng pirata, si Pico, humihingi ng kabaitan. Sinabi niya na ang kanilang deklarasyon sa digmaan ay hindi pa nakakakuha ng tugon at dapat gamitin bilang isang babala. Kahit na nag-aalala si Shigetera na mabaliw ang malakas na organisasyon ng Granada, nananatiling determinado si Pico at nangako na aalisin siya kung hindi siya sasang-ayon. Sinabi niya na ang kanilang misyon ay lipulin ang pamilyang Akaben, ngunit ipinaalala sa kanya ni Shigetera na ang kanilang pangunahing layunin ay ang Blackbird sa planet. Sinasabing ito ay nasa Twilight Hill, at ang pagkakaroon ng burol na iyon ay magbibigay sa kanila ng Blackbird at ang premyo nito na 300 milyong yen. Iyon ay magpapalakas sa kanila upang kunin sa Granada at pamunuan ang mga pirata. Gusto ni Pico ang ideya ni Shigetera at pinasalamatan siya nito. Samantala, mayroong dalawang mahalagang tao, sina Sasumata at Leon, na bahagi ng executive team. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pag-atake ng mga pirata sa pamilyang Akaben gamit lamang ang isang battleship at isipin na ito ay isang pipong galaw. Ngunit tila ito ay magbabago sa buong sitwasyon ng laro. Ngayon, balikan natin si Taikairo, na natutulog habang nakasuot ang kanyang gaming goggles. Bigla siyang nagising dahil kumakatok sa pinto ang kapatid niya. Sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na gagawin ng kanilang ama saglit sa ospital dahil may hernia siya. Galit pa rin si Taikairo sa sitwasyon at wala siyang pakialam. Sa pagbabalik ni Shiro, ang grupo ay nakatanggap ng babala mula sa mga pirata, na nagdeklara ng digmaan sa kanila. Si Ichi, sa pag-aakalang kakayanin niya itong mag-isa, ay nagulat nang malaman niyang mayroon humigit kumulang 3,000 pirata. Kaya, bumaling siya kay Shiro para humingi ng tulong. Ngunit sa halip na lumaban, iminungkahi ni Shiro na kausapin nila ang mga pirata. Pagdating nila sa hideout ng mga pirata, natagpuan nila ang kanilang sarili na napapaligiran ng mga tauhan ng pirata na handang kumilos. Kinabahan si Ichi, pero sina Shiro at A.
Sinabi sa kanya pwede siyang umalis kung natatakot siya, ngunit nanindigan si Ichi at ipinahayag na may gusto lang siyang iwasan. Sa wakas, nakilala nila si Shigeteru at ang kanyang mga tauhan, nag-amabay sa kanila sa opisina ng kapitan. Nag-alok si Ichi na manatili sa likuran, ayaw pumasok sa loob. Si Shiro, na nakaharap kay Pico, ay hiniling sa kanya na umatras ang deklarasyon ng digmaan. May gusto si Pico na kapalit at tinanong si Shiro kung ano ang handa niyang isuko. Iminungkahi ni Shiro ang 2 piitan, isang kastilyo, at isang kuweba, ngunit sinabi ni Pico na hindi iyon sapat. Gusto niya ang lahat ng kanilang mga piitan at ang Twilight Hill. Pinanggit niya na sikat ang burol ang Blackbird, na may real-world na reward na 300 milyong yen. Pareho nila itong gusto ni Shiro. Itinuro na hindi sila maaaring sumuko ang burol dahil doon sila nakatira. Inamin ni Pico na ang kanyang kahilingan ay medyo malaki ngunit iginiit na manatili sa kanyang mga paraan ng pirata at iminungkahi na dapat silang magpasalamat para sa pagkakataong makipag-ayos. Tinanong kung mayroon pa ba silang maya-alok. Ikinagulat ni Pico ang lahat sa pagsasabing magiging siya okay kay Ichi as part of the deal. Akala ko ito ay patas, ngunit sa sandaling iyon, pumasok si Ichi sa silid. Tinawag si Pico na isang crazy pirate stalker at sinabing mas gugustuhin niyang tanggalin ang kanyang karakter kaysa sa trabaho para sa kanya. Namula si Pico nang makita si Ichi at gusto niyang si Shiro ang magdesisyon. Sa halip, ginamit ni Shiro ang kanyang paputok na kamao sirain ang silid. Sa kabutihang palad, nahuli ni Shigeteru si Pico nang sumabog ang lahat. Hindi sinabi ni Shiro ang hiling ni Pico dahil siya nakita ko si Ichi bilang pamilya kaya namula si Ichi. Ang mga subordinate ng pirata ay nagpaputok ng mga missile kay Shiro habang siya ay nasa himpapawid. Ngunit madali niyang sinira ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang paputok na kamao. Kinausap ni Pico si Ichi, inaalala ang nakaraan nila noong nangako itong makakasama niya, pero nagalit si Ichi at sinabihan siyang tumahimik. Sa isang flashback, si Ichi ay nasa ilang mga guho at napag-usapan ang tungkol sa pagsakop sa lahat, na dati ay nagpapabilib kay Pico. Pero ngayon, naisip ni Ichi na kakaiba. Hindi alam ang tungkol dito at nagpatawa lang ni Ichi, tinatawag siyang weirdo at pinagtatawanan ang kanyang rebelding yugto. Sinabi ni Pico na ginawa niya ang kanilang guild para sa kanilang dalawa at patuloy na lalaban sa pamilyang Akabane hanggang sa kanya na si Ichi. Panay ang sigaw at sinasabi ni Ichi sa kanya. Bago umalis si Shiro, tinanong niya si Pico if ever nakita kung ngumiti si Ichi nung magkasama sila, sabi niya hindi. Sinurpresa siya ni Shiro sa pagsasabing araw-araw silang ngumingiti ni Ichi. Pagkatapos, nagsalita si Shiro tungkol sa paghahanda para sa digmaan at sinabihan si Pico na magpadala sa kanya ng 3,000 tropa kung gusto niyang lumaban. Umalis si Shiro, at nalungkot si Pico pero hindi niya hinayaan lumapit ito sa kanya. Nagsorry siya kay Shigeteru, at nagpunta sila para labanan ang pamilyang Akabane. Bumalik sa kanilang mansyon, nakakuha sila ng higit pang mga alerto sa digmaan. Iminungkahi ni Shiro na gumawa ng malaking harang sa burol. Tinanong ni Mei kung kaya nilang gumawa ng napakalaking hadlang. Sinabi nilang maaari silang gumamit ng ilang mga bagay upang gawin mas makakabuti. At pumasok si Ichi sa isang gubat na may magic amplifier na hugis manok para ilagay sa burol para sa barrier. Pinanggit na matagal na silang hindi naglalaro ng ganito, pero sinabi ni Ichi na hindi sila naglalaro, at kailangan niyang magseryoso. Naglalaro daw kasi sila sa isang laro. Tumigil si Ichi at sinabihan si na ang paraan ng pag-iisip niya ay kung bakit siya ang pinakamahina sa kanilang pamilya. Napag-usapan niya ang tungkol sa palayaw ng kanilang pamilya, ang gang of addicts, na nagmula sa kanya at kay Shiro na gumagawa ng karamihan sa trabaho. Ayoko na tawaging addict sa paglalaro. Akala niya hindi masaya ang buhay kung gugugol mo lahat ang iyong oras sa paglalaro at hindi pinapansin ang totoong mundo. Hindi niya gusto ang mga taong masyadong nahuhumaling sa mga laro. Nagulat si Ichi at nag-log out sa laro. Si Takeiro, na gumaganap bilang Ichi, ay bumalik at sinabing siya ay nagugutom. Sumakit ang tiyan niya dahil hindi pa siya kumakain 3 araw, at ang kanyang mga labi ay natuyo. Hindi pa rin niya gusto ang totoong mundo at nasumpungan ito. Pumunta si Takeiro sa kusina para maghanap ng makakain pero hindi pwede dahil walang laman ang refrigerator.
Pagkatapos, pumasok ang kanyang kapatid na si Asuma. Natakot si Takeiro sa maaaring isipin ng kanyang kapatid sa kanya. Kumakalam ang tiyan niya na hindi nagustuhan ni Takeiro. Tinawag siya ni Asuma dahil sa gutom at break, at iminungkahi na makakuha siya ng trabaho. Umaasa si Takeiro na iiwan siya ni Asuma, ngunit sa halip, inalok ng kanyang kapatid na magluto ng paborito niyang pagkain. Nagsimula ng magluto si Asuma nang hindi naghintay isang sagot. Habang nagluluto si Asuma, nagkwento siya tungkol sa mga pagkaing gusto at ayaw nila. Sisigot na sana si Takeiro, pero sinabi ni Asuma umupo siya. Naghain si Asuma ng mukhang masarap na omelette rice, at noong una, nag-alinlangan si Takeiro, ngunit pagkatapos ay mabilis siyang nagsimulang kumain. Nag-alala siya na naawa si Asuma sa hindi niya kayang magluto at sana ay hindi umaasa ng kapalit ang kanyang kapatid. Sinabi ni Takeiro na ang pagkain ay masarap, at doon sandali, sinabihan siya ni Asuma na magtrabaho o lumabas. Dapat daw puntahan nila ang isang nagngangalang Aya. Pakiramdam ni Takeiro ay masama ang pakikitungo sa kanya ni Asuma, at nang banggitin ni Asuma si Aya, halos makaramdam siya ng sakit. Napagtanto ni Asuma na lumayo siya at huminto pinag-uusapan ito. Bumalik sa mundo ng laro, sumali si Takeiro kay A, na naghihintay sa kanya. Bigla silang nakarinig ng mga pagsabog ng missile. Ito ay lumabas na si Namay at Shiro ang nasa likod ng mga pag-atake ng missile, na sumakay sa mga barkong pandigma ng pirata. Nagawa ni Shiro na sirain ang lahat ng mga barkong pandigma at magdala ng kapayapaan. At nakipagkita sa kanila si Ichi, at sinabi sa kanila ni Shiro na natalo nila ang 50 barkong pandigma, na pinapilot ng mga manlalarong mababa ang antas. Sinabi na ang mga pirata ay hindi nagkaroon ng maraming pagkakataon na magsimula. Ngunit ipinaliwanag ni Shiro na nakatanggap sila ng tulong mula sa Granada, na nagpadala ng mga karagdagang barkong pandigma kasama si Sasumata at Leon. Nagpasalamat ang grupo sa mga executive ng Granada, kahit na binigyan sila ni Ichi ng malamig na tingin, sa pag-aakalang gusto rin ni Granada ang 300 milyong yen. Sinabi ni Leon na ang kanilang pangunahing inaalala ay ang katatagan ng pamilyang Akabain dahil nagtusto sila ng monster loot. Nagkwento si May tungkol sa plano nilang gumamit ng magic amplifier na gumawa ng harang sa paligid ng burol at ng mansyon, at nagustuhan ni Leon ang ideya. Pagkaalis ng mga taga-Granada, inayos nila ang magic amplifier. Sinabi sa kanila ni Shiro na mayroon silang 2 buwan upang mahanap ang Blackbird bago nawala ang harang. Tinanong ni Ichi kung ano ang plano niyang gawin sa pera, at naisip ni Ichi na manatili sa bahay sa lahat ng oras. Tanong ni Shiro kung bakit gusto niyang hanapin ang itim bird, at sinabi ni Shiro na interesado rin siya sa pera. Paliwanag ni Mai, wala siyang pakialam sa pera, gusto lang niyang maging malusog ang lahat. Walang tiwala si Ichi kay Leon nang sabihin niyang hindi niya gusto ang pera, ngunit tiniyak siya ni Shiro, sinabing hindi sinungaling si Leon at naglalaro lang siya ng kasiyahan. Pagdating nila sa bahay, nakita nilang wasak na wasak ang kanilang lugar. Samantala, nalaman ni Pico na hindi sila makakalusot sa protective barrier ng Akabe nang bumisita sina Leon at Sasumata. Hindi nagustuhan ni Leon ang ginagawa ng mga pirata at binalaan sila na itigil ang pakikipaglaban sa pamilyang Akabain. Nagtalo si Pico na ang kanilang ginagawa ay pinahihintulutan ng mga patakaran ng laro, na ikinagalit ni Leon. Patuloy na nag-aalok si Leon at tinawag pa si Pico maliit. Sa isang iglap, pinutol ni Pico ang ulo ni Leon at sinabing dudurugin ng mga pirata ang pamilya Akabain. Sa pag-alis niya kasama ang kanyang grupo, si Leon, na kahit papaano nakaligtas, mukhang nasisiyahan dahil nangyayari ang mga bagay ayon sa kanyang plano. Bumalik sa pamilya Akabain, natagpuan ni Ichi ang isang itim na balahibo na nakatago sa mga durog na bato, na nagulat ang lahat. Tumangala sila at nakita nila ang maraming itim na balahibo na umiikot sa langit. Mabilis na sinabihan sila ni Shiro na sumunod sa mga balahibo. Ngunit hindi nila matuloy ang pagsunod sa mga balahibo dahil lahat sila ay nagsama-sama upang gumawa ng isang napakalaking, walang ulo, na parang dragon. Isang pulang dragon ang muling nagpakita, at nag-isip si Shiro ito rin ang natalo ni Ichi kahapon. Ngunit, mas nag-aalala si Shiro dahil ginagamit ng Blackbird ang katawan ng dragon. Walang pag-aaksaya ng oras, naghahanda silang lumaban.
Si Mei ay nagsuot ng baluti upang protektahan sila. Si Ichi ang unang umatake, ngunit ang kanyang pag-atake ay hindi nasaktan ang dragon. Sinusubukang ipaliwanag, ngunit tila ang dragon na ito mas matigas kaysa sa isang normal na pulang dragon. Pagkatapos, ang walang ulo na dragon ay nagpapakpak ng mga pakpak nito ng napakalakas, na gumagawa ng malakas na hangin na nagtutulak sa kanila pabalik. Si Shiro ay nananatiling malakas, pinuprotektahan ang lahat mula sa hangin. Nang huminto ang hangin, sinubukang suntukin ni Shiro ang dragon, ngunit hindi ito umubra. Sinabi ni Mei sa kanila na tingnan ang mga barkong pirata. Tumigil na sila sa pag-atake. Sinabihan ni Shiro ang lahat na tumuon sa dragon, sa pag-aakalang ito ang tanging paraan upang malaman kung ano hanggang sa Blackbird. Sinabihan niya si Ichi na tamaan ang mahinang bahagi ng dragon gamit ang kanyang espada, at pinalakas ni Mei ang espada. Lumipad sa himpapawid sina Shiro at Ichi, kasama si Shiro gamit ang kanyang paputok na kamao para ilunsad si Ichi sa dragon. Tinamaan nila ito, ngunit hindi ito sapat, at ang dragon ay papalapit na kay Mei at A. Si Mei ang healer ng team, at si A. Nagpa siya na mas mabuting itulak siya palayo kung sakaling makuha niya nasaktan. Sadly, crush ng dragon si A. Mag-isa siya. Sa totoong mundo, nag-ulo ang mga salaming decolor ni Arima, at bumagsak siya sa lupa. Narinig ni Taikairo ang pagbagsak ngunit patuloy na naglalaro, hindi tinitingnan kung ano ang nangyayari. Nagtataka si Pico kung bakit hindi matalo ni Ichi ang dragon, at sinabi ni Leon kay Sasumata na si A. Ay nasa malaki problema kung nilalabanan nila ang Blackbird, ang nakakatakot na panghuling boss. Gaya ng inaasahan ni Leon, sinubukan ni Mei na pagalingin si A. Ngunit mahahanap lamang ang kanyang karakter sa laro, hindi ang kanya tunay na katawan. Natarante si Ichi kasi parang A. Tumigil sa paglalaro. Mukhang nag-aalala si Shiro. Pagkatapos, sinabi ni Leon na ang walang ulo na dragon ay ang Blackbird, isang napakatigas na halimaw. Biglang sinabi ni Shiro kay Ichi at Mei na mag-log out. Nagtatanong sila kung bakit, ngunit siya ay naging seryoso at sinabi sa kanila na gawin ito, kaya ginawa nila. Pagkatapos nilang mag-log out, ang walang ulo na dragon ay nagpapalaki ng mga itim na pakpak. Sinabi ni Shiro na ito ay ang Blackbird at nag-log out din, na nangangakong babalik at talunin ito. Si Kojira, na naglalaro lang bilang Shiro, ay kinuha ang kanyang telepono at tumawag ng ambulansya. Sinabi niya sa kanila na pumunta sa address ni A. Sinabi niyang gising na ang Blackbird, at sinisimulan na niya ang Operation Good Night World. Umalis si Kojira sa kanyang silid kahit na pinipigilan siya ng nurse. Siya ay nasa isang misyon. Si Taikairo ay nag-iisip na bumalik sa laro nang marinig niya ang kanyang pangalan mula sa silid ng kanyang kapatid. Kumatok siya sa pinto, ngunit walang sumasagot sa una. Pagkatapos, tinawag muli ni Asuma ang kanyang pangalan, ngunit mas mahina. Napagtanto ni Taikairo na matagal na siyang hindi pumupunta sa kwarto ng kanyang kapatid. Pagbukas niya ng pinto, nagulat talaga siya. Si Asuma ay nakaupo doon na mukhang mahina at sinabi pilit niyang kinukuha ang atensyon ni Taikairo. Masakit daw ang kaliwang bahagi niya. Sa una, iniisip ni Taikairo na maaaring ito ay isang biro, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang A. Character sa computer screen. Naguguluhan siya. Dumating ang isang ambulansya upang kunin si Asuma, at inaliw siya ni Taikairo, sinabing magiging okay siya. Kasama niya sa ospital. Sinabi ng doktor na si Asuma ay matatag ngunit nangangailangan ng mga pagsusuri, kaya kailangan niyang manatili sa magdamag. Kapag nag-iisa sila, sinasabi ni Asuma ang kay Taikairo pangalan, at si Taikairo ay naging emosyonal at umiyak. Sinubukan ni Asuma na umarte na parang okay lang siya, pero si Taikairo dinadala ang pagkawala ng kanilang nakababatang kapatid na babae, at si Asuma ay nagsabi ng paumanhin para sa pag-aalala sa kanya. Nakuha ng curiosity ang pinakamahusay kay Taikairo, at tinanong niya kung naglalaro si Asuma ng Planet Game. Sa una ay sinabi ni Asuma na hindi, ngunit pagkatapos ay naging medyo defensive siya, sinabing hindi talaga siya naglalaro, kahit na mayroon siyang account at nag-login. Gustong malaman ni Taikairo kung bakit ginagawa ni Asuma ito, at inamin ni Asuma na tinutulungan niya ang isang kaibigan sa laro na makabalik sa totoong mundo. Hindi sinabi ni Taikairo kay Asuma na siya talaga si Ichi sa laro,
at umaasa siyang hindi gagawin ni Asuma, malaman. Bigla siyang lumabas ng silid, ayaw niyang magbago ang mga bagay sa pagitan nila sa laro. Kinausap ng doktor si Asuma para malaman kung paano napunta siya sa ganitong sitwasyon. Sinabi ni Asuma na nagulat siya sa gamit ng laro, ngunit hindi ito nakuha ng doktor. Sinabihan siya ni Asuma na tanungin ang kanyang ama, si Kojiro, dahil nagtrabaho siya sa kumpanyang gumawa ng planet at lumikha ng laro. Galit si Takeiro habang umuwi siya at ayaw niyang magkawatak-watak ang kanilang pamilya kung malaman ni Asuma out siya si Ichi. Nagmamadali siyang umuwi at nakakaramdam ng pagkabigo, ngunit kapag sinubukan niyang mag-log in sa laro, hindi gumagana ang passcode. Napagtanto ni Takeiro na may nag-hack ng kanyang laro at nag-lock sa kanya. Sinusubukan niyang i-hack ang laro pabalik. Sa isang alaala, ang maliit na Takeiro ay nagtanong sa kanyang ama para turuan siya tungkol sa computer. Tinuturuan siya ng tatay niya ng coding. Ngayon, nahack ng matandang Takeiro ang laro ngunit nangangailangan ng passcode. Naalala niya ang kapatid niyang nagbuhos ng tsaa noong tinuturuan siya ng tatay nila ng coding. Siya ay nagsasabi ng paumanhin, ngunit ang kanilang ama ay nagagalit, at siya ay umiiyak. Pinakalma ni Takeiro ang kanyang ama, na sinasabing okay ang computer. Ang kanyang kapatid na babae, si Aya, ay kinuha ng kanilang ina at Asuma. Nag-aalala si Takeiro ngunit nakatutok sa pag-aaral mula sa kanyang ama. Sa flashback, ang kanyang ama ay nag-type ng Hello World sa screen, na sinasabing ito ang unang bagay na tututo ang isang programmer, ang simula ng mundo ng isang programmer. Pagkatapos ng memorya, tina-type ni Takeiro ang Hello World bilang passcode ngunit binago ito sa World. Nagbibigay daan ito sa kanya na i-hack ang laro at makabalik. Makikita natin kung paano naapektuhan ng pagkawala ni Aya ang ina ni Takeiro noong nakaraan. Siya ay naging schizophrenic. Nakita at nakausap niya si Aya, palaging tumatanggi na humingi ng anumang uri ng tulong. She always seemed really tired and slow, parang isang zombie. Nagtungo siya sa front door. Pinagmamasdan siya ng batang Takeiro mula sa hagdan, ngunit hindi siya umimik at naglakad na lamang palabas. Pumalik sa kasalukuyan, nakahanap si Ichi ng nalaglag na balahibo. Iniisip niya kung galing ito sa Blackbird, pero nakataas pa rin ang protective barrier, kaya hindi nakalabas ang ibon. Biglang may mga pagsabog habang sinusubukang basagin ng mga lumilipad na barko ang harang. Sa isa sa mga barko, nadismaya ang mga tripulante dahil hindi nila masira ang hadlang. Isang batang babae na may pink na buhok ang gustong malaman ang tungkol sa Blackbird na nakita nila. Ang kapitan, na maikli at sumigaw ng utos, sinabi sa crew na basagin ang harang. Ngunit ang taong namamahala sa mga kanyan ay nagsabi na sila ay wala sa mga kanyan. Ang hadlang na ito ay espesyal, ito ay ginawa ni Shiro at sobrang lakas. Mangangailangan ng malaking puwersa para masira ito. Tinanong ng kapitan si Shiga kung gaano kahalaga ang mahuli ang Blackbird. Sinabi ni Shiga na gagawin niya ito kahit anong mangyari. Tinawag siya ng kapitan na matako, ngunit sinabi ni Shiga na hindi ito bagay sa kanya. Alam ng kapitan na siya ay isang mahalagang miyembro ng Pirate Guild, palaging iniisip ang tungkol sa kita at pagkalugi. Sabi ni Shiga sa totoong mundo, nag-aral siya ng business stuff. Nakapagtataka, sinabi ng kapitan na hindi siya interesado sa Blackbird, gusto niya si Ichi. Sinabi ni Shiga na maaari niyang sundan si Ichi at iwan sa kanila ang Blackbird. Nagkamay sila. Sa totoong mundo, namangha ang mga taong naglalaro. Parehong nakuha ng kapitan at Shigo ang isang emblem ng pirata sa kanilang mga kamay. Ibinigay ng kapitan kay Shigo ang lahat ng kapangyarihan. Nalungkot ang mga tauhan nang makitang bumaba ang kapitan. Akala nila ay dahil sa sinabi ni Leon, ngunit sinabi ng kapitan na ang pagiging isang pirata ay karagdagan lamang. Nagsuot ng maskara ang isang tripulante at sinabing isa siyang guro sa totoong buhay, ngunit mahilig siyang magnakaw sa laro higit pa sa pagtuturo. Sinabi ng isa pang tripulante na ang pagiging pirata ay hayaan silang maging malikot at magsaya. Habang nag-uusap sila, ang mga tauhan ni Leon at isang ang kakaibang batang lalaki na nagngangalang Sasumata ay hamarang sa kanila. Galit ang kapitan dahil hindi sila natuto sa huling pagkikita nila. Nagpakita si Sasumata ng isang produkto mula sa Granada kumpanya na tinatawag na Magic Producer na maaaring matuno ang hadlang.
Inalok niya ito sa kanila para sa isang magandang presyo, sinusubukan na gumawa ng isang deal sa negosyo. Ngunit ang mga tauhan ng kapitan ay hindi nahulog para dito. Nagalit talaga ang kapitan at inatake ang harang gamit ang kanyang palakol, nabasag ito. Sinabi niya kay Shiga na siya ang namamahala, at pumunta siya sa kanyang misyon. Pumayag naman si Shiga. Pumasok ang kapitan sa barrier at hinarap si Ichi. Si Asuma ay nasa ospital, at isang misteryosong babae ang lumapit sa kanya. Hindi niya kilala, pero parang kilala siya nito. Hiniling niya sa kanya na huwag sabihin sa kanyang ama kung ano ang nangyari dahil maaari itong masira ang kanilang plano na alisan ng takip ang katotohanan ng pamilya. Iginalang niya ang kanyang pamilya at nagpaalam. Samantala, nagkaroon ng malaking away ang kapitan at si Ichi. Sinabi niya sa kanya na sasabihin niya sa kanya kung ano ang susunod na gagawin kung manalo siya. Pumayag naman siya, iniisip niyang hindi siya matatalo. Inatake siya nito at, sa kanyang pagtataka, siya nakita niyang mahigit 2,000 ang mga istatistika ng kanyang kasanayan. Siya ay sumalakay gamit ang isang grupo ng mga espada, ngunit siya umiwas. Nasa kanya ang lahat ng 72 espada ni Solomon, na nagpasaya sa kanya dahil ito ang kanyang panaginip. Pagkatapos, ipinadala niya ang lahat ng mga espada sa kanya. Naalala ng kapitan kung paano sila unang nagkita. She was really sad and found someone na mukhang malungkot din. Tinanong niya kung maaari silang maging magkaibigan, ngunit siya inatake siya. Nagsimula silang magsaya sa pakikipaglaban. Sa isang labanan, gumawa si Ichi ng isang malaking panghuling pag-atake na nagpatamba sa kapitan sa lupa. Nagsimula siyang umiyak dahil hindi niya matanggap ang pagkawala. Sinabi sa kanya ni Ichi na kailangan niyang magpakatatag, ngunit ang ibig niyang sabihin ay ayaw niya itong sumali ang pamilya Akabain at manatili sa kanya sa guild. Lumapit siya at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang mga plano pagkatapos manalo sa laban, tulad ng pag-imbita sa kanya sa isang party. Hinahabol nila ang ibon dahil makakatulong ang mga pirata. Ang misteryosong babae ay pumunta sa punong tanggapan at sinabi sa kanyang amo na kasama nila si Asuma at ang iba pang mga manlalaro. Hinahanap ni Ichi at Piko ang ibon at nakakita ng isa pang balahibo. Sinabi ni Ichi na sasanduan niya itong mag-isa kung kinakailangan. Tinanong ng kapitan kung bakit gusto niyang sumama sa kanya. Gusto raw niyang makasama siya pero ay tumigil dahil gusto niyang makilala sa totoong mundo. Ipinaliwanag niya na ang laro ay hindi gaanong walang tunay na mundo at ang ibig sabihin ng pagiging isang pirata na kangiting humarap sa realidad. Tinanong ni Ichi si Piko kung gusto niyang sumali sa pamilya Akabain. Ngunit napagtanto niyang nagkamali siya, naghahalo kasama niya ang kanyang kapatid na babae. Sinabi ni Piko na hindi niya maaaring iwan ang mga pirata. Gumawa siya ng guild para makipagkaibigan siya. Sinabi ni Ichi na ang internet ay laban sa mga pirata. Sinabi ni Piko na ang isang mahusay na pinuno ay dapat sisihin upang ang koponan ay magsaya. Tinanong niya kung gusto niyang umalis, hindi na raw sila magkikita. Sa isip ni Ichi, lumayo siya sa kanya dahil may nararamdaman siya para dito at gusto niyang makilala sa totoong buhay, ngunit hindi niya alam kung paano haharapin ang mga damdaming iyon. Laking sorpresa ng binalingan ni Shiga ang lahat at pinaalis sila sa guild. Sinabi niya na kasama niya si Leon at ayaw niya sa mga outcast ng lipunan. Nagulat ito sa lahat, kasama si Piko, at si Shiga ang naging bagong pinuno ng guild. Nagsimula si Shiga ng isang malaking grupo ng laro na may higit sa 3,000 mga manlalaro 2 taon na ang nakararaan. Ngunit ngayon, nagdudulot ito ng mga problema para sa kanilang planeta. Ang ilang mga lihim na ahente sa grupo ay tutol dito, at inakala nilang sila ay mga bayani, sinusubukan para pigilan ang mga nanggugulo. Pagkatapos, sinabi ng isang tao sa grupo na ginagawa lang ito ni Shiga para sa pera, at totoo yun. Ngunit ipinagtanggol siya ng isa pang lalaking may puting buhok, na sinasabing ginawa niya ito dahil mahal niya ang planeta at gustong pagandahin ito. Noon lang, nagpakita si Piko. Tinanong niya si Shiga kung ano ang ginagawa niya, at siya sinabi niyang balak niyang labanan ang pamilya Akabain. Alam niyang determinado si Piko na hanapin si Ichi, at nahulog ito sa bitag nito. Sinabi ni Shiga na gusto niyang umalis sa laro, ngunit si Piko, bilang isang mahusay na pinuno, ay nagsabi sa kanya na hindi niya kailangan. Natawa ito kay Shiga dahil may pakialam lang siya tungkol sa pera, hindi ang iniisip ni Piko.
Pinagtatawanan pa niya ang moto ng grupo, na ikinagalit ng isang miyembro na sinubukan niyang salakayin si Shiga. Sinuntok siya ni Shiga at pinagtatawanan ang peke nilang pagkakaibigan. Doon na pumasok si Ichi. Sinabi niya sa lahat kung paano siya natulungan ng laro na makatakas isang magulo na totoong mundo. Nagtalo sina Shiga at Ichi tungkol sa kanilang pinaniniwalaan. Nawala ito ni Ichi nang sabihin ni Shiga na kinasusuklaman niya ang pagiging sa grupo. Nagalit talaga siya at ginamit ang kanyang kapangyarihan para sirain ang buong barko. Alam niyang nagkamali siya na iniwan si Pico at nais na ayusin ang mga bagay. Sinabi ni Ichi kay Pico na sasali siya sa grupong pirata. Habang ang taong gumawa ng laro ay kumuha ng A-snack break, alam niyang malapit nang magalit sa kanya ang mundo. May isang lalaki na nagngangalang Sasumata na gustong tulungan si Shiga na gumaling, ngunit sinabi ni Shiga na hindi mangulit. Sinabi ni Shiga na kailangan nilang iligtas ang barko dahil kung wala ito, wala silang ligtas na lugar, at hindi gagana ang mga armas ng grupo. Pagkatapos, ginamit ng isang puting buhok ang kanyang espesyal na kapangyarihan para pigilan ang pagbagsak ng barko. Kaya niyang kontrolin ang gravity, na medyo cool. May kondisyon si Ichi kay Pico, gusto niyang maging pinuno dahil nagkagulo ang lahat. Sabi niya oo. Sinabi rin ni Ichi na kasama siya sa pamilyang Akabain at sa grupo. Tuwang-tuwa si Pico tungkol dito. Sinabi niya na hindi nila kailangan ang lahat ng 3,000 manlalaro, iilan lang ang mapagkakatiwalaan nila. Ang orihinal na crew ay nagpasya na sumali sa bagong grupo, kahit na si Ichi ay hindi sigurado tungkol sa kanila noong una. Ngunit sinabi na sa kanya ni Pico ang lahat ng tungkol sa kanila, kaya pumayag siya. Pagkatapos, lumitaw ang isang maliwanag na ilaw, at alam ni Pico na si Shiga iyon. Sinabi ni Magato na si Shiga na ngayon ang pinuno, at nag-activate siya ng isang super armas na tinatawag na Pirate Centurion, na tanging ang pinuno lamang ang maaaring gumamit. Ito ay tulad ng kapangyarihan ng 3,000 pirata isa. Sinubukan ni Ichi na salakayin si Shiga gamit ang isang bangkus ng mga espada, ngunit madali itong pinigilan ni Shiga gamit ang isang kamay lamang. Patuloy na pinagtatawanan ni Shiga ang kanilang mga pekeng online na pagkakaibigan, ngunit hindi ito hinayaan ni Ichi na abalahin siya. Desidido siyang pagandahin ng grupo. Inatake ulit ni Ichi si Shiga. Samantala, tinanong ng gumawa ng laro ang kanyang katulong kung bakit nakakapaglaro pa si Ichi, kahit pinagbawalan siya ng mga ito. Naisip niyang baka nakaisip si Ichi ng paraan para makabalik. Ang game maker ay boss din ng pamilya Akabain, at alam niyang kailangan niyang bumalik ang laro. Inatake ni Shiga si Ichi, at nawala ang braso ni Ichi. Siya ay naghahanda para sa isa pang pag-atake, ngunit ginamit ni Ichi ang kanyang kapangyarihan upang pigilan si Shiga sa pamamagitan ng pagdidikit mga espada sa kanyang mga anino. Humingi ng tulong si Shiga kay Leon, ngunit tumanggi si Leon dahil natatakot siyang magalit si Shiro. Alam ni Shiga na hindi nagtatagal ang kanyang mga espesyal na galaw mahaba, kaya nagawa niyang igalaw ang kanyang mga braso at harangin ang atake ni Ichi. Sinabihan ni Pico si Ichi na iwan si Shiga mag-isa at sinabing umalis na sila. Pero sabi ni Ichi dapat mas magalit siya sa kanya. Pero hindi naman galit si Pico sa kanya. Naniwala siya sa ideya ni Shiga na ito ay laro lamang. Nagtalo sina Ichi at Shiga, napangiti si Pico, iniisip ang pagkikita ni Ichi at Shiga sa totoong buhay balang araw. Gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa totoong buhay, tulad ng paglalakad at pag-amoy ng mga bulaklak, mga bagay na hindi nila magawa sa laro. Naisip ni Pico kung haharapin ni Ichi ang mga hamon ng totoong mundo, makikita niyang may magagandang bagay din doon. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala kay Shiga at ipinaalala sa kanya na ito ay laro lamang. Pero nag-aalala siya na baka magalit si Ichi. Nais niyang maunawaan niya na ang mga laro ay masaya dahil maaari silang bumalik sa dati tunay na mundo. Gustong-gustong talunin ni Ichi si Shiga, no matter what. Sinabi ni Pico na maaari nilang talunin si Shiga sa pamamagitan ng pagkuhatanggalin ang bandila ng grupo. Kung gagawin nila iyon, mawawala si Shiga. Ang watawat ay nasa silid ng kapitan, kaya nagpasya siyang pumunta doon at basagin ito. Habang lumalayo siya na nalulungkot, sinabi ni Ichi sa kanya na hindi niya ito maaaring makilala kanina dahil adik siya sa laro. Akala niya masyadong masakit ang totoong mundo, kaya nabuhay siya sa laro. Nais niyang wakasan ang kanyang buhay sa laro.
Super nagalit si Pico at tumakbo palayo sa kanya. Inaasahan ni Ichi na ipagpatuloy niya ang paglalaro. Pinuntahan ni Pico ang bandila at sinubukan siyang pigilan ni Leon, ngunit madali niya itong natalo. Nang makarating siya sa cabin, nandoon si Shiro. Naghahanda na si Hanako para pumasok sa paaralan nang pinigilan siya ng kanyang ina, isang matandang babae, at tinanong ang tungkol sa schedule ng klase niya. Sinabihan siya ng kanyang ina na dumiretso sa bahay pagkatapos ng klase at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay, kahit kailan hindi sinagot ni Hanako ang tanong sa tanghalian. Nang maglaon, sa paaralan sa rooftop, kumain ng tanghalian si Hanako ng mag-isa. Ang kanyang ina ay sobrang nag-aalala at sinusubukan na kontrolin ang kanyang buhay ng labis, at ito ay naging tila nakakatakot sa kanya. Ngunit ayaw ni Hanako na maging mahigpit ang kanyang ina sa kanya. Sa kabutihang palad, ang kanyang ina ay hindi makapasok sa mundo ng laro, na tinatawag na planet. Sa planet, umaasa siyang makilala si Ichi at makausap ito. Sa isang survey sa paaralan tungkol sa kolehiyo, nawala si Hanako sa kanyang pag-iisip. Nang matapos ang paaralan, hiniling siya ng kanyang mga kaibigan na tumambay, ngunit naalala niyang hindi niya kaya sumama ka sa kanila. Tumawag ang mama niya at sinabing umuwi na siya. Habang naglalakad siya, may nakita siyang pusa na nagpapaalala kay Ichi. Natakot ang pusa nang tumunog ang kanyang telepono. Hindi niya sinagot ang tawag at hinabol ang pusa. Napadpad siya sa isang parke kung saan maaari siyang mag-alaga ang pusa. Ngunit natakot ang pusa at tumakbo. Pagkatapos, muli niyang nakilala ang kanyang mga kaibigan, at sa pagkakataong ito, nag-oo siya para makipag-hangout sa kanila. Nagkaroon sila ng magandang oras, kumain ng masarap na crepe, at naglakad-lakad. Ipinakita sa kanila ng isa sa mga babae ang kanyang lihim na tambayan, na may magandang tanawin. Nang dumilim, bumukas ang mga ilaw, na nagmumukhang sobrang cool. Sa isip niya, nagpadala siya ng mensahe kay Ichi, na kahit masakit ang mundo, sulit dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makilala siya. Pinag-uusapan ng mga kaibigan ni Hanako ang kanilang mga problema sa pag-ibig, at binigyan niya sila ng magandang payo sa kung paano ipahayag ang kanilang mga damdamin, kahit na alam niyang kailangan din niyang gawin ito. Pag-uwi niya, galit na galit ang nanay niya. Niyugyug niya si Hanako at sinabi sa kanya na unawain kung gaano nag-aalala ang mga magulang. Napagod si Hanako dito at sinabi sa kanyang ina na siya ay nagko-control dahil sa kanyang sarili takot at alalahanin. Ang kanyang ina ay nagsimulang umiyak at pumunta sa kanyang silid, at si Hanako ay pumunta sa kanyang silid upang kumalma. Sa silid ng kapitan, pinutol ni Shiro ang kay Hanako braso. Tinanong niya kung bakit siya naroon at kung kukunin niya ba si Ichi o magnanakaw ng bandila. Sinabi niya na sila ay nasa pamilya ng Akabane Space, at malapit na siyang umalis. Gustong malaman ni Hanako kung ano ang kalagayan ni Ichi sa pamilya, at sinabi ni Shiro na mabuti siyang bata, medyo pilyo, ngunit tinanggap nila iyon. Tinanong niya kung nagkita na sila sa totoong buhay, at sinabi ni Shiro na online lang silang pamilya. Nahirapan siyang intindihin dahil inaakala niyang sinasaktan ng pamilya si Ichi, na gusto niya upang tapusin ang kanyang buhay sa laro. Ang layunin niya ay iligtas siya, hindi lang sa laro kundi sa totoong mundo, kung saan gusto niyang makita siyang masaya. Pagkatapos, bumagsak si Shiro ng isang bomba, na nagsasabi na siya ang core ng Blackbird, na isang malaking pagkabigla. Hindi maintindihan ng babaeng nasa totoong mundo kung bakit niya sasabihin yun bago tanggalin ang core. Ipinaliwanag ni Shiro na ang mga iniisip at damdamin ay parang mga signal ng kuryente at kemikal, at maaari nilang gawin ang mga ito sa isang computer. Ang Blackbird ay isang super AI na gumamit ng mga emosyon, at ang mga online na laro ay isang magandang lugar para makuha ang mga emosyong iyon. Nagalit si Hanako at sinubukang salakayin si Shiro, ngunit iniwasan niya ito at ginamit ang kanyang kapangyarihan para tamaan siya. Sinubukan niyang gumawa ng isang kalasag, ngunit ito ay nabasag, at siya ay nahulog. Sinubukan ni Pico na tumakas, ngunit hinarang siya ni Shiro, sinabing siya ay sobrang mahalaga. Nang handa na siyang makipaglaban, tinawag niya ang kanyang tunay na pangalan, at napatigil siya nito. Pinutol niya ang kanyang binti, at iyon ay isang malaking pagkabigla. Tinanong ni Pico si Shiro kung paano niya nalaman ang pangalan nito. Sinimulan ni Shiro na sabihin sa kanya ang mga bagay-bagay tungkol sa kanyang buhay,
maging ang mga bagay mula noong siya ay maliit pa bata at kung paano niya nakuha ang pangalang Pico mula sa pagtawag sa kanya ng kanyang ama na Pico. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Shiro na ang kanyang tunay na pangalan ay Hanako, at siya ang nakababatang kapatid na babae ng isa ng kanyang mga lumang miyembro ng koponan. Ginamit niya ang kanyang mga alaala para gumawa ng AI, at iyon si Pico. Laking gulat ni Pico na sinubukan niyang mag-log out, ngunit hindi niya magawa. Lumalabas na hindi pa siya nag-log out, at ang buong mundo na akala niya ay totoo ay isang pekeng lugar lamang, tulad ng planet ngunit may mas nakakalito, bagay sa computer. At lahat, kasama siya, ay ginawa lamang ng isang computer. Iyon ay maraming dapat tanggapin. Nasaktan si Pico at nasa lupa, at nasa malapit si Shiro. Sinabi ng batang babae sa taong gumawa ng laro na ang Pico ay talagang nasira, higit sa 100%, at maaari nilang tanggalin siya. Sinabi ng tagalikha ng laro na gumugol sila ng mahabang panahon sa pagsubok na hanapin ang Blackbird, ngunit lumabas na si Pico ang Blackbird sa lahat ng panahon. Sinimulan nilang tanggalin siya, at unti-unti siyang nawala. With her last bit of strength, Pico said she loved Ichi. Umupo ang lumikha, nalungkot, at sinabi ng batang babae na tinanggal si Pico. Samantala, hinihintay ni Ichi na bumalik si Pico at naiinip na. Masungit talaga si Shigetera nang makilala siya nina Leon at Sasumata. Ayaw niyang makipag-usap sa kanila. Samantala, sa isang silid kung saan kinokontrol nila a computer game, inalis ni Kojira ang isang karakter na pinangalanang Pico, at nawala siya sa laro mundo. Naiinis na si Ichi dahil kailangan niya ng tulong ni Pico at nagtaka kung bakit ang tagal nito. Pagkatapos, si Shigetera, na kumuha ng sandata ng guild, ay nagsimulang tumawa at inatake si Ichi. Sinabi sa kanya ng kaibigan ni Kojira na si Hana na tatlo sa mga AI character ng laro, sina George, Jot Arrow, at Pico, ay tinanggal. Pinabantayan din niya ang iba pang mga karakter tulad nina Iris, Zil, at Julia, at binalak din ni Kojira na tanggalin sila sa laro. Nagpatuloy si Kojira sa paglalaro kahit na masama ang pakiramdam niya, na nangyari ng masyadong mahaba ang laro ng mga tao. Pinigyan siya ni Hana ng time limit na 5 minuto at 13 segundo para tapusin ang kanyang misyon. Sinabi ni Kojira na kaya niya ito, ngunit nag-alala si Hana at nagtanong kung ano ang naramdaman niya nang makita niya ang emosyon ni Pico bago ito mawala. Nagsimulang sumagot si Kojira ngunit iniba ang usapan. Napagpasyahan niyang ipagpatuloy ang plano kapag bumuti na ang pakiramdam niya at humingi ng tulong kay Hana. Samantala, si Shigetera at ang kanyang mga kaibigan ay nag-break sa isang silid. Hinahanap si Pico, ngunit wala na siya. Naisip ni Sasumata na naputol ang internet connection ni Pico, kaya nawala siya nang hindi natapos kanyang laro. Naghinala silang may nagngangalang Shiro na maaaring kumuha sa kanya, at si Shigetera ay nasa sabik na mahanap si Shiro. Tiningnan niya ang mga karakter na natalo niya sa laro at isinumpa sila ng isa sa pagtataksil sa kanilang pinuno na si Pico. Pinatahimik siya ni Shigetera at sinabi sa iba pang natalo mga karakter upang bumalik sa pangunahing menu. Pagkatapos ay pinagtawanan niya si Ichi, na patay sa laro, at tinukso siya tungkol sa kanyang mga kasanayan sa paglalaro. Salamat sa makapangyarihang armas ng guild, madaling natalo ni Shigetera ang lahat. Ang kanyang mga estatistika sa laro ay naging napakataas, higit sa 30,000, na ginawa siyang walang kapantay kahit ng mga eksperto. Nalungkot talaga si Ichi at nakiusap kay Shigetera na huwag umalis sa laro. Nais niyang lumikha ng isang malakas na armas ng guild at hamanin si Shigetera. Nang may luha sa kanyang mga mata, ibinahagi ni Ichi ang kanyang pangarap na makatipa ng 10,000 miyembro ng guild at lumikha ng pinakamalakas na armas ng guild habang dahan-dahan siyang nawala sa laro. Naisip ni Shigetera na kaawa-awa si Ichi sa higit na pag-aalaga sa Blackbird, na maaaring kumita ng maraming pera. Kung wala iyon, hindi siya mahihirapan lahat ng ito. Nagplano siyang huminto sa laro sa lalong madaling panahon at binalaan si Leon na huwag sirain ang mga bagay para sa kanya. Ngumisi si Leon, at pagkatapos ay nagsimula ang mga itim na balahibo bumabagsak mula sa langit. Sinabihan ni Leon si Shigetera na maghanda dahil ipapatawag nila ni Sasumata ang Blackbird. Si Shigetera ay handa na para dito. Sa isang flashback, nakita namin ang unang pagkakataon na ipinaabot ni Leon ang kanyang kamay sa pakikipagkaibigan kay Shigetera,
at ipinahayag niyang alam nila kung paano ipatawag ang itim na ibon. Ngayon, isang madilim na portal ang lumitaw sa kalangitan, at isang malaking kuko ang lumabas mula rito. 2 tonelada ng dumi na buo ang buhok tulad ng mga hibla na hawak magkasama sa pamamagitan ng 3 metal na singsing at isang maskara sa halip na isang mukha, na naglalabas ng itim na likido mula sa mata nito. Nabighani si Shigatera, kahit kakaiba ang itsura nito. Biglang lumitaw ang maraming nilalang na may makapal na paa sa paligid ng Blackbird. Ito ay tulad ng mga tagapagtanggol ng planet, katulad ng mga puting selula ng dugo sa ating mga katawan na lumalaban sa mga nanghihimasok. Lumilitaw ang mga ito kapag may kakaiba sa mundo ng laro. Naghahanda silang salakayin ang Blackbird, ngunit kumikibot ang bibig ng Blackbird, at ang mga nilalang na may makapal na binti ay nawala sa isang iglap. Ang Blackbird ay lumapit kay Sasumata at nagtanong tungkol kay Pico. Sinabi ni Leon na huli na sila at hindi na siya nailigtas. Sinubukan ni Shigatera na makuha ang Blackbird para sa pera, ngunit ito ay masyadong mabilis. Hinawakan siya nito at itinapon palabas ng barko. Si Shigatera ay nag-log out sa oras upang maiwasan ang pagiging natalo. Bumalik sa istasyon ng kontrol, nag-aalala si Kojire tungkol sa kanyang mga kaibigan na sina Taikairo at Asuma. Nagising siya at humingi ng update kay Hana. Sa kanyang silid, nadismaya si Shigatera at itinapon ang kanyang kagamitan sa VR. Kakaiba ang pakiramdam niya matapos siyang hawakan ng Blackbird, ngunit determinado siyang manalo ng 300 milyon yen. Kinuha niya ang kanyang VR gear, at habang lumilingon siya, may naramdaman siyang anino sa likuran niya. Tingid sa kanyang kaalaman, tama ang Blackbird doon. Samantala, umiinom si Kojire ng tubig para huminahon at sinabi kay Hana na ang Blackbird ay isang napakasamang AI. Ito ay tulad ng isang anyo ng buhay at isang napakasamang virus ng computer. Kung ito ay lumabas, ito ay magpapagawa sa mga tao ng masasamang bagay at makakasira sa mundo. 3 tao na ang nasawi, at nagsisimula pa lang. Kung hindi nila ito ititigil ngayon, ang online at totoong mundo ay magiging isang malaking gulo. Nag-aalala si Kojire na ang Blackbird ay lumalakas at maaaring makagulo sa mahahalagang lugar tulad ng mga bangko at militar. Pinipilit niyang tumayo pero parang nanghihina siya at nahulog sa sopa. Sa kanyang apartment, sumisigaw si Shigatera nang makita niya ang Blackbird, ngunit nawala ito. Iniisip niya na baka may nakikita siya dahil pagod na pagod siya kaya hindi niya ito pinansin at sinubukang laruin ulit. Oops, nabasag niya ang headset ng laro niya nang ihagis niya ito sa sahig. Kinuha niya ang kanyang phone at wallet at pumunta sa malapit na internet cafe. Habang naglalakad siya, check niya ang phone niya at nakakita ng isa pang rejection letter, pero hindi bahala na. Pagkatapos, nakakakuha siya ng mensahe tungkol sa pagsisimula ng pagsubok sa tibay. Natarante siya at humakbang pasulong, at pagkatapos nakilala niya si Trokkon. Hingal na hingal siya habang sinasabi ng 4 na Blackbird na siya ay masyadong mahina. Nagising si Shigatera, sumisigaw at pinagpapawisan. Nakatulog siya sa upuan, at may isa pang mensahe ang kanyang telepono tungkol sa durability test 2. Bigla siyang nakakita ng apoy sa kanyang apartment, at nagsimula itong kumalat. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nakalock ang pinto. Sumisigaw siya para humingi ng tulong, ngunit walang nakarinig sa kanya, at siya ay nasusunog sa apoy. Muli siyang nagising at nakita niya ang lalaki mula sa katabing apartment na may hawak na kutsilyo. Galit talaga ang lalaki dahil si Shigatera ay nagpapatugtog ng malakas na musika, at tinamaan niya ang Shigatera sa ulo. Pagkatapos nito, nakita ni Shigatera ang kanyang sarili na tinamaan sa talagang masamang paraan at nagsimulang mapunit ang itim na luha mula sa kanyang mga mata. Sa planet, mahinahong ipinaliwanag ni Sasumata na kung ang isang tao ay nahawahan ng Blackbird, sila agad na mamatay, at ang kanilang isip ay nagiging data, na dinala sa ibang mundo, hindi ang tunay isa o planeta. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari doon o kung ano ang ginagawa ng Blackbird sa kanila, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na muling makikita si Shigatera. Sinabi ni Sasumata na masama ang pakiramdam niya para kay Shigatera, ngunit ipinaalala ni Leon sa kanya na si Shigatera ay lihim na kumikita ng maraming pera sa totoong mundo habang siya ang ingat yaman ng pirate sa laro. Sumasang-ayon sila na ang parusang kamatayan ay angkop na parusa para sa gayong masamang pag-uugali.
Habang nagsisimula silang mawala, ipinangako ni Leon na tulay ang agwat sa pagitan ng totoong mundo at ng virtual isa. Di nagtagal pagkatapos nilang mawala, lumitaw ang isang malaking magic circle sa paligid ng barko. Nahati ito sa kalahati at nagpapadala sa pag-crash nito mula sa langit. Ang balita tungkol sa pagbuwag ng mga pirates at pag-alis ni Pico bilang guild master ay kumakalat na parang apoy sa planet. Hindi makayanan ni Ichi na pinag-uusapan ng masama Pico, kaya naglalabas siya ng 3 karakter habang naglalakad siya. Dahil sa pagod, bumalik si Taikairo sa totoong mundo, umiyak, at natagpuan ang kanyang ina, si Sayaka, sa likod niya. Isang buwan na siyang wala, at masaya siyang makita siya. Naglalakad sila pababa, ngunit iniiwasan ni Taikairo ang pagtingin sa sirang larawan ng pamilya, na nagbabalik ng masasamang alaala. Tinanong niya kung saan siya tumutuloy, at sinabi ni Sayaka na siya ay nasa isang net cafe. Pumunta siya para maglinis ng bahay at mag-iwan ng kaunti croquettes para sa kanyang mga anak. Bago umalis, pinigilan siya ni Taikairo at sinabi sa kanya na si Asuma ay nasa ospital, at gayon din ang kanyang ama, si Kojiro, na tinatawag niyang hindi gaanong maganda, mga pangalan. Inoperahan si Kojiro sa likod. Nagpa siya si Sayaka na bisitahin si Asuma at hiniling si Taikairo na sumama. Sumang-ayon siya, at sa ospital, nakakita sila ng mga puting balahibo na lumilipad sa paligid. Si Asuma ay mukhang hangkag ang mata, at ang itim na likido ay tumutulo mula sa isa sa kanyang mga mata. Parang nahawa na siya ng blackbird. Tumatakbo si Sayaka sa takot, sumisigaw, habang si Taikairo ay humihingi ng tulong. Mabilis na sinuri ng mga doktor si Asuma dahil naisip nila na maaaring pumutok ang kanyang mga mata, na nagdulot ng pagdurugo. Sinabi nila kay Taikairo na ang ganitong uri ng pagdurugo ay maaaring mangyari mula sa mataas na presyon ng dugo o isang bukol. Sinabi nilang makakauwi na si Asuma kinabukasan, ngunit hindi sigurado si Taikairo kung okay lang ba talaga ang kanyang kapatid. Pagkatapos, tinawagan ni Asuma si Taikairo at sinabing siya maayos lang. Iyon, ay nagpagaan ng pakiramdam ni Taikairo, at sinabi niya kay Asuma na ang kanilang ina ay kasama niya ngunit tumakas. Nagtanong din si Taikairo tungkol sa ilang puting balahibo na nakita nila sa isang unan. Niinas lang daw sabi ni Asuma. Inis ng doktor si Taikairo sa pagtatanong ang tatay nila na hindi nagustuhan ni Taikairo. Sinabi ni Asuma na hindi niya maabot ang kanilang ama. Pagkaalis ng doktor, nagpasalamat si Asuma kay Taikairo sa pagbisita at humingi ng paumanhin sa kanyang sinabi huling beses. Inamin ni Asuma na nagustuhan niya ang paglalaro ng isang laro na tinatawag na planet. Akala niya nilalaro din ito ni Taikairo at sinabing ang planeta ay parang tahanan sa kanya. Napagtanto ni Taikairo na si A. Sa laro ay talagang si Asuma. Umiyak si Taikairo at sinabi kay Asuma na siya nga Ichi. Nagulat si Asuma. Itinago ni Taikairo ang katotohanan dahil minsang sinabi ni Asuma na peke ang planet. Ngunit ngayon ay siya na handang sabihin na pareho silang mga akabeng. Palaging nahihirapan si Asuma na ipahayag ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang kapatid na si Taikairo ay parang isang nagniningning na liwanag para sa kanya. Nakaramdam siya ng komportable kay Taikairo, ngunit nagbago ang mga bagay nang magsimulang mag-isa si Taikairo, at nadama ni Asuma na nawala at nabigo. Pagkatapos, si Ichi ay naging isang bagong gabay na ilaw sa Azuma's buhay, kasama sina Mai at Shiro Akabeng. Ngunit palaging natatakot si Asuma na baka hindi ito totoo. Isang araw, may realisasyon si Asuma habang nakatingin sa kisame. Nakita niya ang kanyang kapatid bilang ang araw at binigyan siya ng yakap na ikinagulat ni Taikairo. Sinabi ni Taikairo kay Asuma na huminahon. Iminumungkahi ni Asuma na maglaro sila at mag-adventure pagdating nila sa bahay. Si Taikairo, na nakakaramdam ng kasiyahan sa katotohanan, ay nagsabi na magsanay muna sila dahil si Asuma pa rin mahina. Napangiti ito kay Asuma. Nang maglaon, pinag-uusapan ng magkapatid ang sistema ng transportasyon sa laro, Planet. Plano nilang magpakilala ng mga abot kayang taxi para sa mga bagong manlalaro at isaalang-alang ang ideya ng pagsisimula ng bagong guild. Malapit na ang kanilang bus, at napagtanto ni Asuma wala siyang tamang pagbabago. Kinukuha ni Taikairo ang pera at nagmamadaling makuha ang tamang sukli para sa pamasahe sa bus.
Habang naghihintay si Asuma, biglang sumulpot si Hana sa kanya at sinabing na shutdown ang kanilang taxi guild dahil ninanakawan sila ng mga nagpapanggap na newbie na manlalaro. Pinalaan niya siya na huwag mag-login sa planet at pagkatapos nawawala. Sa bahay, pinainit ni Taikairo ang ilang mga croquette, at si Asuma ay nasa sabik na maglaro ng laro. Pero busted yung headgear nila kaya hindi pwede maglaro pa lang. Hiniling ni Taikairo kay Asuma na magpalit ng damit bago sila kumain. Pagkaalis ni Asuma sa silid, umiyak si Taikairo maluha-luha sa tuwa sa muling paghahanap sa kanyang nakababatang kapatid. Si Asuma ay natapos ng magpalit, ngunit hindi siya makapaghintay na bisitahin ang planet. Sinusubukan niyang mag-login ngunit nagka-error. Tinawag niya si Taikairo at nakita niya ang Blackbird na nakatingin sa kanya. Siya freak out, tumakbo sa labas, at naghahanap Taikairo kahit saan. Dumating ang isang text tungkol sa isang pagsubok sa tibay, at isang truck ang humaharurot patungo sa Asuma. Samantala, nakita ni Taikairo na bumagsak si Asuma sa kwarto niya na nakasuot pa rin ng gamit. Sinubukan niyang gisingin si Asuma at tatawag na sana ng ambulansya nang pumasok si Hana. Tinanong ni Taikairo kung sino siya. Ipinakilala ni Hana ang kanyang sarili bilang isang engineer mula sa Gleam Corp at sinabing nagtatrabaho siya para sa kanilang ama. Gustong tumawag ni Taikairo ng ambulansya, ngunit sinabi ni Hana na hindi na nila kailangan dahil patay na si Asuma. Ipinaliwanag niya na ang Blackbird ay isang masamang virus na maaaring guluhin ang isip ng mga tao, at nag-aalala siyang nahuli ito ni Asuma. Nawalan ng gana si Taikairo at hinawakan si Hana. Ayaw maniwala na wala na ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Hana na dapat nilang tawagan ang kanilang ama at ipaalam sa kanya ang tungkol sa pag-iisip ng mga nahawa ang tao na naipit sa isang kulungan ng ibon. Ang kulungan ng ibon na ito ay parang isang virtual na mundo na kinokontrol ng Blackbird, at huminto sa paggana ang katawan ng tao. Hindi nila iligtas ang nakakulong na isip. Muntik nang sumuko si Taikairo. Ngunit pagkatapos ay kay Asuma kumikibot ang kamay, at umaasa siya. Sinabi niya kay Hana na buhay pa si Asuma. Nagulat si Hana at naisip na baka dahil hindi direktang nahawa siya sa pula data ng dragon. Sa ibang mundo, nakatakas si Asuma sa pag-crash at humingi ng tulong, sa pag-aakalang ito ay totoo. Ngunit sa lalong madaling panahon, siya ay nasa isang labanan upang manatiling ligtas bilang sinubukan siyang saktan ng truck. Natakot si Taikairo nang magsimulang magdugo ang mga mata ni Asuma ng itim na bagay. Ang sabi ni Hana ay dahil nagpapadala ang Blackbird ibig sabihin ng mga senyales sa kanyang utak. Nang makita kung gaano gustong iligtas ni Taikairo ang kanyang kapatid, tinanong ni Hana kung handa na ba siyang ibigay ang kanyang buhay para kay Asuma. Mabilis na sabi ni Taikairo na ikinagulat ni Hana. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang pumunta sa isang espesyal na lugar, at isinama nila si Asuma. Habang binabantayan nila si Asuma, sinabi ni Hana kay Taikairo na ang mundo kung saan natigil ang isip ni Asuma ay isang komplikadong lugar na ginawa ng kanyang ama. Ito ay tinatawag na birdcage, isang super virtual na mundo na parang totoong mundo. Nagsorry si Hana kay Taikairo at nagpaalam sa kanya. Umupo doon si Taikairo na may suot na espesyal na headset. Sa birdcage, si Asuma ay malapit ng atakihin ng isang ambulansya habang nanunood ang Blackbird. Bago pa matamaan ng ambulansya si Asuma, lumitaw si Taikairo bilang si Ichi at pinahinto ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Pinalutang niya ang ambulansya at tumingin kay Asuma. Nahawa na si Ichi, at parang walang laman ang isang mata niya. Pinunasan niya ang mga luha ni Asuma at sinabi sa kanya na ang mundong ginagalawan nila ay hindi totoo. Ang tunay niyang katawan ay walang malay. Tinanong ni Ichi si Asuma kung natakot ang Blackbirds kanya. Sinabi ni Asuma na ginawa nila, na talagang ikinagalit ni Ichi. Sinuntok niya ang Blackbird at tinawag itong masama dahil sa pananakot sa kanyang nakababatang kapatid. Ang Blackbird at Ichi ay may isang uri ng sigawan na tugma, at ang Blackbird ay kumawala mula sa metal na mga tali at mga saksak kay Ichi. Pero hindi sumusuko si Ichi. Kahit na dumudugo ang kanyang mga mata, hinawakan niya ang bagay na dumikit sa kanya at may sinabi na nagbibigay pattern sa katawan ng Blackbird, ganap itong tinatakpan. Ang Blackbird ay nagkapira-piraso. Pagkatapos, nakita ni Ichi ang isa pang Blackbird at alam niyang ito ang tunay. Sinubukan niya itong suntukin, ngunit sumabog ang braso niya.
Kinuha ng Blackbird ang kanyang braso, at lumitaw ang isang maskara sa katawan ni Ichi. Gumagamit si Ichi ng tinatawag na Hello World, ay galaw na pumuputol sa koneksyon sa pagitan ng Blackbird at Birdcage. Kapag sinisigawan niya ito, lahat ay nagiging sobrang maliwanag. Nahati ang mga ulap, at sumisikat ang sikat ng araw kay Ichi. Dama po siya sa Blackbird sa kanya, walang malay. Sinabihan ni Ichi si Asuma na umalis bago magising ang Blackbird. Ang katawan ni Asuma ay nagsimulang kumikinang at nagiging magaan. Babalik na sana siya sa totoong mundo, pero nang makita niyang hindi na makakasama si Ichi, hinawakan niya ang kamay ni Ichi at hiniling na sumama. Alam ni Ichi na hindi niya kaya nagpaalam siya kay Asuma, na umiyak para sa kanyang kapatid. Nagising si Asuma na may luha sa kanyang pisngi. Sa larong planet, sinabi ni Sasumata kay Leon iyon humihina ang Blackbird, at tila may naghahanap ng paraan para labanan ito. Medyo nag-aalala si Leon ngunit sinabi niyang hindi niya hahayaang mawala ang planet. Bumalik sa espesyal na lugar, nakahinga ng maluwag si Asuma nang makita niya si Taikairo sa tabi ng kanyang kama, umiiyak. Sinabi ni Asuma kay Taikairo na napanaginipan niya iyon pakiramdam niya ay totoo. Naisip niyang hindi na niya makikita si Taikairo. Pero masaya siya na panaginip lang iyon. Tinanong ni Taikairo kung nasaktan si Asuma, at si Asuma sabi niya na nakaramdam siya ng pamamanhid sa ibaba ng kanyang leeg. Ipinaliwanag ni Hana na ito ay dahil ang koneksyon sa pagitan ng kanyang katawan at utak ay nangangailangan ng ilang oras upang maging mas mahusay. Kinilala ni Asuma si Hana, at formal na ipinakilala siya ni Taikairo bilang katrabaho ng kanyang ama. Sinabi rin niya na iniligtas niya ang buhay ni Asuma. Nagtalo si Asuma na si Ichi ang nagligtas sa kanya dahil nakita niya siya. Bago pumasok si Taikairo sa birdcage, Hana sinabi sa kanya ang tungkol sa isa pang mundo kung saan naniniwala ang mga AI na sila ay mga tao. Kaya gumawa si Hana ng AI version ni Ichi gamit ang kanyang mga alaala at personalidad, isang eksaktong kopya. Iniligtas ng isa pang Ichi si Asuma at pagkatapos ay nawala dahil kapag nalaman ng AI na hindi sila totoo, pinili nilang umalis. Pinauwi ni Hana ang magkapatid, at hindi nila magawa naniniwala na si Asuma ay halos walang utak kanina. Nagtanong sila tungkol sa espesyal na lugar, at sinabi ni Hana na ito ay isang opisina lamang, at siya ay isang manager doon. Bago sa kanya, si Kojira ang manager, ngunit nakipagtalo siya sa mga nakatataas at natanggal sa trabaho. Sinabi niya sa kanila na ang kanilang ama ang namamahala ng paggawa ng planet, Blackbird, at Birdcage. Ideya ng kanilang ama na tanggalin ang mga AI na nagpapalakas sa Blackbird na pahinin ito. Determinado siyang hanapin at sirain ang lahat ng AI na iyon. Ang Glim Corp ay gumastos ng maraming pera sa paggawa ng mga AI. Para ipakita sa kanila, binitawan niya ang manibela, at kayang magmaneho ng kotse nang walang tulong ng driver. Ngunit nais ng kumpanya ang isang bagay na mas advanced, kaya ginawa nila ang Blackbird, na isang masamang cyber spirit. Dahil dito, sobrang galit si Taikairo, at sumigaw siya tungkol sa kanyang ama. Nagagalit siya dahil gumawa ang kanyang ama ng isang bagay na napakapanganib, kahit na alam niyang maaaring magdulot ito ng mga problema. Tinawag niya ang kanyang ama na isang perfectionist na gusto ng perpektong mga bata at isang perpektong ina na palakihin sila. Sinabi niya na ang kanyang ama ay makasarili dahil mas pinapahalagahan niya ang gusto niya kaysa sa kung ano ang mabuti para sa kanila. Idinagdag ni Asuma na marahil kaya nagustuhan ni Taichi si Shiro dahil siya ay tulad ng tatay na hindi nila kailanman nagkaroon. Gustong sabihin ni Hana sa kanila ang totoo tungkol sa kanilang ama, ngunit ayaw itong marinig ni Taikairo, kaya tumigil siya. Samantala, ang kanilang ama, si Kojira, ay nagising sa ang lugar ni Hana pagkatapos ng 2 araw. Pinasa niya ang text ni Asuma tungkol sa pagiging nasa ospital at nagmamadaling tingnan siya. Nang sabihin sa kanya ng staff ng ospital na si Asuma ay inilabas noong hapong iyon, napakasaya niya at nagpapasalamat sa kanila para sa mabuting balita. Umuwi ang mga lalaki, at pumasok si Asuma sa loob. Nanatili si Taikairo at tinanong si Hana kung ano ang kanilang ama ay ginagawa. Sinabi sa kanya ni Hana na si Taikairo ay gumagamit ng isang espesyal na headset para manatiling konektado sa laro, ngunit ito ay nakakapagod, kaya siya ay natutulog sa isang saglit. Nagulat si Taikairo at handang magtanong ngunit nagbago ang isip.
Iminungkahi ni Hana na subukan niyang makita si Kojiro bilang isang regular na tao at hindi lang ang kanyang ama, kahit na marami silang masamang alaala. Napangiti si Takeiro at sinabi kay Hana ang tungkol kay Aya, ang kambal na kapatid ni Asuma. Siya ay mas mabagal upang matuto ng mga bagay, na naging dahilan upang humingi siya ng tawad. Sa tingin niya ay wala siyang magagawa para mapasaya si Kojiro. Isang araw, nakalimutan ni Aya ang kanyang notebook sa paaralan, kaya pinabalik siya ni Kojiro upang kunin ito, kahit na gabi na, at malapit lang ang school nila. Hiniling ng mama nila sa security guard na salubungin siya sa gate ng school. Pero noong gabing iyon, hindi umuwi si Aya. Nang maglaon, natagpuan nila siyang patay sa isang kahon, at sinusubukan ng mga uwak na lumapit sa kanya. Tinawag itong Moto Akatsuka cardboard pangyayari sa kahon. Ang nagpulala pa rito ay itinanggi ni Kojiro na siya ang may kasalanan sa kanyang libing. Sinabi ni Takeiro na hindi niya nakikita si Kojiro bilang kanya tatay. Maya-maya lang, dumating si Kojiro at tumayo sa harapan nila. Sa larong planet, nag-uusap ang mga miyembro ng board tungkol sa balitang maaaring sumama sa kanila si Pangulong Leon. Nagtataka sila kung ano ang kanilang pag-uusapan, at pagkatapos ay pumasok si Leon. Pinabati niya ang lahat at sinimulan ng pulong sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa nakakainip na totoong mundo. Sinabi niya na si Sasumata ay isang AI, at nakakagulat ito sa lahat. Sinabi pa niya na hindi lang si Sasumata, may iba pang AI tulad ni George ng Cyber Knights, Jotaro the Fortune Teller, at Pico of the Pirates. Nabigla ang lahat sa balitang ito. Si Sasumata lang ang AI na nakakaalam kung ano talaga siya. Nag-aaral pa siya, and he has feelings like mga tao. Naging emosyonal si Leon at nakipag-usap tungkol kay Sasumata. Tinanggal ni Sasumata ang kanyang maskara at ipinakita ang kanyang tunay na mukha, na parang isang madilim na ulap apat na mata sa hugis diamante. Sinabi ni Leon na hahabulin ni Shiro si Sasumata. Pagkatapos kumalma, sinabi ni Leon na gusto niya gawing tunay na tao si Sasumata at baguhin ang ibig sabihin ng pagiging tao. Gusto niya ng mundo kung saan pwede silang dalawa na magkasama. Biglang, ang mga itim na balahibo ay nagsimulang bumagsak mula sa langit, at isang grupo ng mga blackbird ang lumitaw sa mga miyembro ng board. Umawak sila sa mga miyembro ng board at gumawa sila ang kanilang mga biktima. Patuloy na nagsasalita si Leon at sinabi na kinuha ng mga blackbird ang kanilang lakas, at kinailangan nilang isakripisyo ang mga tao ng granada. Ibinigay ng mga tao ang kanilang kapangyarihan sa blackbird, at ngayon ay magiging bahagi na sila nito magpakailanman sa larong planeta. Maya-maya pa, nagsimulang bumagsak ang mga itim na balahibo ang laro, at lahat ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Sa Earth, nagagalit si Kojiro kay Hana sa pagpunta sa kanyang bahay. Ngunit nang malaman niyang nahawaan ng blackbird si Asuma, nagmamadali siyang pumasok at tinawag si Asuma. Kahit na mukhang maayos si Asuma, gusto ni Kojiro para magpa-brain check at hilingin sa kanya na pumunta sa kanyang opisina. Hindi siya papayagan ni Takeiro sa pagkakataong ito. Tinawag niya si Kojiro ng masamang pangalan at inagaw ang hairpiece na isinusuot ni Kojiro upang itago ang kanyang kalbo. Sigaw ni Takeiro sa kanyang ama dahil sa paglikha ng isang bagay napakasama na halos masaktan si Asuma, at ipinahiwatig niya ang nangyari sa nakaraan. Si Kojiro ay kumilos ng walang pakiramdam at sinabihan si Takeiro na kalimutan ang nangyari kay Aya. Hindi makapaniwala si Takeiro na sinabi iyon ng kanyang ama at handang suntukin siya, ngunit ginawa muna ito ni Asuma. Nagsorry agad si Asuma at nagpaliwanag siya ginawa ito para pigilan si Takeiro. Tinulungan niyang bumangon si Kojiro at sinabihan siyang hindi nila basta-basta makakalimutan ang nangyari sa nakaraan dahil nakakaapekto pa rin ito sa kanila. Tapos na si Takeiro at nagpas siyang tumakas, tulad ng ginawa ng kanyang ina. Nagpaalam siya kay Asuma at nagsimulang tumakbo palayo sa kalagitnaan ng gabi nang wala plano. Hinabol siya ni Kojiro para pigilan siya sa pagtakbo. Sinisigawan ni Asuma ang kanyang ama na huminto dahil siya kaka-opera lang sa likod. Ang paghabol ay nagtapos sa isang kakilakilabot na paraan ng mahulog si Kojiro, at ang kanyang dalawang binti ay naputol. Tumigil sa pagtakbo si Takeiro at nagulat siya sa nakita isang kakaibang halimaw na parang ardilya na may dagwang side. Sa totoong mundo, ang mga itim na balahibo ay nagsisimulang bumagsak, at ang mga halimaw ay nagpapakita at umaatake sa mga tao.
Nagsisimulang mabaigo ang teknolohiya habang naghahalo ang totoong mundo at ang mundo ng laro. Hinahabol ni Kojiro Arima si Taikaido, at pagkatapos ay may kakaibang nangyari. Naputol ang kanyang mga paa ng Kama Itachi, isang level 7 na magic beast na kumokontrol sa hangin. Habang siya ay dumudugo, sinimulan niyang sisihin ang mga tao sa lahat ng mga problema sa mundo. Sa palagay niya ay hindi na kailangan ng AI na subukang tulungan ang mga tao. Then he realized he's faced a Kama Itachi, and it's a big deal. Makapangyarihan ang nilalang na ito. Si Kamuro at Asuma ay sumugod sa Kojiro, at si Taikaido ay nakatayo doon, namangha sa Kama Itachi. Sinubukan ng Kama Itachi na salakayin si Taikaido gamit ang karit nito, ngunit isang hairball ang lumabas sa kung saan at pumapasok sa mga mata nito, na nagpapalaglag ng karit. Kinuha ni Asuma ang karit at hinawakan ang Kama Itachi by the neck, asking Taikaido if their dad is okay. Bago pa magawa ni Asuma ang anumang bagay, nakatakas ang Kama Itachi, dala ang karit nito. Sinabi ni Kamuro kay Asuma na nawawalan ng dugo ang kanilang ama, kaya binuhat siya ni Asuma sa kanyang likod, at binuhat ni Kamuro ang kanyang mga binti. Gustong malaman ni Taikaido kung paano nila hahayaan ang isang level 7 hayop sa kanilang mundo. Ngunit ang sabi ng kanyang ama ay nagbago ang kanilang programa. Galit si Taikaido at humingi ng paliwanag, ngunit sinabihan ni Kojiro si Kamuro na magsabi ng isang espesyal na salita, at pagkatapos ay kumikinang siya at bumalik ang kanyang mga binti. Nakakagulat, ipinaliwanag ni Kojiro na lahat sila ay nahawahan at inilagay sa isang virtual reality na eksperimento. Ngayon nasa bahay na silang lahat, sinusubukang umintindi kung ano ang nangyayari at iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Pinuksan nila ang TV at nalaman na nag-ulo ang larong planeta. Ang mga kakaibang nilalang ay umaatake sa mga tao sa lahat ng dako. Nalaman ni Kamuro na lahat sila ay nasa isang laro, ngunit ito ay tulad ng isang panaginip na ibinabahagi nilang lahat, at wala sa mga ito ay totoo. Kinuha ng Blackbird ang buong internet. Sinimulan ni Taikaido na sisihin ang kanyang ama sa mga problema sa larong planeta. Nang malungkot, nagsimulang ipaliwanag ni Kojiro na hindi ito sinasadya kundi isang proyekto sa negosyo, at talagang ikinalulungkot niya ang nangyari, palabas. Si Kamuro, na ayaw siyang makitang malungkot, lumapit at hinawakan ang kanyang mga kamay upang aliwin siya. Biglang nakita ni Taikaido ang kanyang ina sa TV, at nawala siya sa hilagang bahagi ng istasyon. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid upang iligtas siya, kasama si Asuma na sumusunod sa kanya. Iniwan nila sina Kojiro at Kamuro. Bumagsak si Kojiro sa lupa, nakaramdam ng matinding galit sa lahat ng kaguluhang dulot ng kanyang negosyo-proyekto. Tinulungan siya ni Kamuro at sinabi sa kanya na hindi makakatulong ang pag-iyak, at kailangan niyang maging matatag para sa kanyang pamilya. Sina Taikaido at Asuma ay nasa labas sa gitna ng lahat ng kaguluhan, hinahanap ang kanilang ina. Natagpuan nila siya at iniligtas siya mula sa isang malaking bato na pinatumba ng isang halimaw. Napansin sila ng halimaw at sinubukan silang saktan, ngunit tumalon si Kojiro at inatake ito mula sa itaas gamit ang kanyang paputok na kamao. Nagalit ang halimaw at hinagi si Kojiro sa isang gusali, at nagsimulang bumagsak ang mga bato patungo sa kanyang asawa at mga anak. Sinusubukan nilang tumakbo, ngunit hindi sila makatakas sa mga bato. Gumagawa ng mahika si Taikaido para tulungan silang tumalon. Nagulat si Asuma na nagagawa ni Taikaido ang mahika, ngunit ang kanilang ina ay nag-aalala sa kanilang ama. Nagawa ni Kojiro na lumabas mula sa ilalim ng mga durog na bato, gamit ang kanyang mga paputok na kamao upang itumba ang halimaw. Si Kojiro ay malungkot habang nagtatanong ang kanyang pamilya tungkol sa kanya kapangyarihan. Sinabi niya sa kanila na kailangan niyang i-hack ang algorithm ng Blackbird, at tinulungan siya ni Kamuro na gawin ito. Galit pa rin si Taikaido sa sitwasyon at hiniling sa kanyang ama na ayusin ito, ngunit sinabi ni Kojiro na kakailanganin nilang hanapin ang itim na kahon at sila mismo ang magtanggal nito. Si Miyagi, ang kanyang asawa, ay tiwala na magagawa nila basta magkasama sila. Talagang natakot si Miyagi at nagsimulang makakita ng mga bagay na wala doon, tulad ng kanilang anak na si Arya. Nagalit si Kojiro at sinubukan siyang kalugan para pigilan siya. Sinabi niya na ang kanilang anak na babae ay matagal nang pinatay, at mahigpit niya itong hinawakan.
Sinabihan siya ni Asuma na huminto dahil sinasaktan siya nito, ngunit hindi nakinig si Kojiro. Biglang nakaramdam ng pananakit si Kojiro sa kanyang likod at napagtantong sinaksak siya ni Takeiro ng isang espada. Tinamaan niya si Takeiro, at bumagsak si Takeiro sa sahig. Sinabi ni Kojiro na ikinalulungkot niya, ngunit galit si Takeiro at lumayo sa kanila. Tumanggi si Asuma na umalis, at sinabi niya sa kanila na kailangan nilang manatili at maging masaya dahil iyon ang gusto nila. Sa virtual reality, masaya sila, tulad ng dati nilang nais. Nagsimulang magkwento si Takeiro tungkol sa kanyang nararamdaman at sa mga mahihirap na oras na kanyang pinagdaanan, at bakit napunta siya sa isang alternatibong planeta. Ngunit habang nagpapaliwanag siya, isang itim na espiritu ang umalis sa kanya at pumasok sa iba. Naposes na pala si Takeiro ni Sasumato, ang Blackbird, isang AI na kumakain sa kalungkutan at sakit ng mga tao. Nagdudulot ito ng kaguluhan sa kanilang planeta at sinisira ito. Sinubukan ni Kojiro na salakayin si Sasumato, ngunit ito ay masyadong malakas, at ibinagsak nito si Kojiro sa lupa nang hindi man lang siya hinawakan. Kaya hiniling ni Kojiro kay Kamuro na huwag lumaban dahil siya ay tulad ng operating system ng mundong ito at maaaring sirain sila. Sinimulan ni Leon na sisihin si Kojiro sa lahat ng bagay at sinubukan niyang mag-isip ng paraan para parusahan siya sa paglikha ng planeta. Nagpasya siyang umalis sa Kojiro, Asuma, Takeiro, at Miyagi bilang isang pamilya sa planet bilang parusa. Ngunit hindi nais ni Kamuro na makaalis doon magpakailanman, kaya nagsalita siya. Hinabol siya ni Sasumato at sinubukang tanggalin siya dahil tumulong siya sa paglikha ng planet. Pagkatapos ay pinasabog ni Sasumato si Kamuro, at siya ay namatay. Talagang nalungkot si Kojiro nang mamatay si Kamura. Hinawakan niya ang kanyang walang buhay na katawan at umiyak, ngunit ang kanyang mga kaibigan na sina Leon at Sasumato ay tila walang pakialam. Naglakad na lang sila palayo. Sinubukan ni Kojiro na gumamit ng spell para buhayin muli si Kamura, ngunit hindi ito gumana. Nagalit talaga siya at sinubukang salakayin si Leon at Sasumato, ngunit bago niya maabot ang mga ito, pinitik ni Sasumato ang kanyang mga daliri, at isang malakas itinulak ng hangin si Kojiro at pinaliit siya. Samantala, tinitigan ni Takeiro ang katawan ni Kamura at naalala lahat ng masasayang pagkakataon na magkasama sila. Nagsimula siyang umiyak. Ngayon, papunta na si Asuma sa bahay ni Kojiro. Nakita niya ang dalawang lalaki na nagnanakaw ng mga gamit sa isang bahay, at nang makita nila si Asuma, gusto nilang saktan siya. Ngunit nilabanan sila ni Asuma at pinatay sila pareho. Nagulat siya nang malaman na nakaligtas din pala sila sa masamang nangyari. Pumunta si Asuma sa bahay ni Kojiro at tinawagan ang kampana. Sinabi niya kay Kojiro na si Miyagi at Takeiro ay pupunta sa isang kanlungan, ngunit handa siyang manatili sa Kojiro. Sinabihan ni Kojiro si Asuma na umalis kasama ang kanyang pamilya upang mapanatili silang ligtas. Tinanong ni Asuma si Kojiro kung bakit gusto niyang manatili at labanan sina Leon at Sasumato. Sinabi niya kay Kojiro na hindi makakatulong ang pagtatago sa kanyang bahay. Sa wakas ay pinapasok ni Kojiro si Asuma, ngunit pananggakuan niya itong hindi sasabihin kina Miyagi at Takeiro kung ano ang malapit na niyang makita. Laking gulat ni Asuma nang makita niya si Kamura na nakaupo sa isang upuan, buhay. Akala niya ay nawalan na ng malay si Kojiro. Ngunit ipinaliwanag ni Kojiro na si Kamura ay tumatakbo sa isang espesyal na programa at hinding-hindi na maaaring maging kanyang sarili muli. Hiniling niya kay Asuma na tulungan siyang ilibing siya. Inilibing nila si Kamura sa likod bahay at naupo para mag-usap. Sinabi ni Kojiro kay Asuma na ang data ni Kamura ay tinanggal, at iyon ang dahilan kung bakit siya namatay. Si Asuma ay nalulungkot, at sinabi niya sa kanyang ama, si Kojiro, na maraming tao ang nag-iisip na ang mundo ay isang computer game lamang. Naiintindihan naman daw niya kung bakit kasi lahat tila peke, at wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa totoong mundo o ang kalagayan ng kanilang tunay na katawan. Maraming ideya si Kojiro tungkol sa maaaring mangyari ay nangyayari sa totoong mundo batay sa isang bagay na tinatawag na quantum no cloning theorem, ngunit ang lahat ng ito ay masyadong komplikado para makuha ni Asuma. Sinabi ni Asuma na wala siyang pakialam sa lahat bagay na iyon habang nabubuhay pa siya. Ngunit nagalit si Kojiro at sinabihan siyang itigil na ang pagiging negatibo at gagawa sila ng paraan palabas sa virtual na mundong ito.
Sinabi ni Asuma sa kanyang ama na hindi siya masyadong perpekto gaya ni Kojiro at Taikeiro. Nakita niya ang maganda sa mga bagay basta hindi masyadong masama. Pakiramdam niya ay tapos na ang pinakamasama, kaya hindi na siya masyadong nag-alala sa mga sumunod na nangyari. Natarante si Kojiro sa sinabi ni Asuma. Niyaya niya si Asuma na manatili sa kanilang bahay para gabi at sinabing pupunta silang lahat sa shelter kinabukasan para bigyan ng regalo sina Miyagi at Taikeiro bago sila umalis. Ngunit naisip ni Asuma na hindi ito magandang ideya para makita niya si Taikeiro dahil naghinala siya na maaaring pinlano ni Kojiro ang lahat tungkol sa virtual na mundong ito. Pumayag si Asuma na hindi makita si Taikeiro at kinuha isang regalo mula kay Kojiro na may mga tiyak na tagubilin. Kinabukasan, umalis si Asuma sa bahay ni Kojiro, na nagsasabi sa kanya na babalik siya sa loob ng 2 araw. Ngunit sa sandaling umalis si Asuma, nanumpa si Kojiro na wakasan ang kanilang pagdurusa at nagbagong anyo sa isang taong nagngangalang Shiro Akabane. Pumunta si Asuma sa shelter at pumunta sa apartment ni Miyagi at Taikeiro. Nakita niya ang kanyang ina at tinanong niya kung bakit hindi sumama ang kanyang ama. Sinabi sa kanya ni Asuma na ayos lang ang kanyang ama sa bahay, ngunit gusto pa rin niyang magkasama silang lahat. Ibinigay ni Asuma kay Taikeiro ang regalo mula sa kanyang ama, ngunit talagang nagalit si Taikeiro at hinampas ito sa sahig. Kinuha ito ni Miyagi at ibinalik kay Asuma. Sinubukan ni Asuma na ibigay ito muli kay Taikeiro, na nagpasa ng mensahe mula kay Kojiro. Sa sandaling iyon, 2 lalaki ang lumapit sa shelter guard at sinubukan silang kumbonsihin na sumali sa bagong grupo na tinatawag na Granada, kung saan walang mga halimaw. Sa harap ng elementarya, may isang batang lalaki na sinusubukang kumbonsihin ang karamihan mga taong sumapi sa kaharian ng Granada. Isang babae sa karamihan ang nag-usap tungkol sa kung gaano kahanga-hanga ang hari, si Sasumoto, at lahat ay nagsaya at pinuri siya. Nag-iisip ang batang lalaki kung paano palakihin ang kaharian nang pumasok si Kojiro at gumamit ng magic spell para makita siya ng karamihan bilang isang nakakatakot na halimaw. Natakot ang lahat at nagsitakbuhan. Tinanong ni Kojiro ang batang lalaki kung nasaan si Sasumoto, at sinabi ng bata na hindi niya alam. Tinanong ni Kojiro ang pangalan ng bata, at sinabi niya si Leon iyon. Sinabi ni Kojiro kay Leon kung gaano siya kagusto sa kanya noong siya ay isang developer, ngunit ngayon ay kailangan na niyang pigilan. Ngunit ngumiti lang si Leon at sinabing si Kojiro ay kailangang humingi ng tawad kay Sasumoto at sa iba pang AI dahil ang mga developer lamang ang pinipigilan, hindi ang mga AI. Sinubukan ni Kojiro na salakayin si Leon, ngunit lumitaw si Sasumoto sa likod ni Leon at pinatigil si Kojiro sa gitna ng kanyang pag-atake. Inulit niya ang mga aksyon ni Kojiro, at nang laruin niya ito muli, hindi may galaw ni Kojiro ang kanyang mga braso at binti. Talagang galit si Kojiro at sinubukang magtanong kay Sasumoto, ngunit gusto niyang magtanong sa kanya una. Tinanong niya si Kojiro kung kanino siya na modelo, ngunit sinabi niyang hindi siya na model sa sinuman. Sinabi niya na siya ay isang sisidlan lamang na puno emosyon, ngunit sinisi niya ang kanyang sarili sa paglikha sa kanya. Hindi natuwa si Sasumoto sa sagot ni Kojiro, ngunit sinabi niya sa kanya na itanong ang kanyang tanong. Tinanong siya ni Kojiro kung sinasadya niyang tipunin ang kanyang pamilya sa planetang ito sa punto kung saan nagkita silang lahat. Ngunit hindi sinagot ni Sasumoto ang kanyang tanong at hindi na lang pinansin. Masama ang pakiramdam ni Kojiro at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang sumagot, ngunit sa alinmang paraan, siya ang pinakamasamang virus na nilikha, at siya ay mabubura, along with this fake world they were in. Nang tumangala siya, nakita niyang tumatawa si Sasumoto. Sinabi niya sa kanya na naiintindihan niya ang lahat ngayon, na ginawa niya siya mula sa kanyang pagkamakasarili at wala siyang modelo o backup. Sinubukan ni Leon na pasayahin siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na hari ng Granada, ngunit nagpasalamat lang siya sa kanya at sinabing sisirain niya si Kojiro. Baka may magbago sa kanya. Pagkatapos, sinubukan ni Shiro na salakayin si Sasumoto gamit ang tinatawag na Good Night World, isang antivirus na ginawa nila ni Kamuro para pigilan ang Black Ibon. Ngunit bago niya ito matamaan, pinitik niya ang kanyang mga daliri at ginawa siyang Kojiro. Pinabote niya ito at nagbiro na tumingin siya parang Taikeiro. Sinabi ni Sasumoto na hindi na siya virus, siya ay isang Diyos, isang application na tumakbo sa mundong ito.
Inabot niya ang kamay para sirain si Kojiro, ngunit umilo ang isang telepono na ibinigay kay Asuma para kay Takeru, at narinig nila ang boses ni Kojiro na tumatawag sa kanila. Pagkatapos, nagsimulang lumitaw ang mga mukha saan man sa kanilang lugar, at lahat sila ay talagang natakot. Magsisimula na ang malaking labanan. Sinasalakay ni Sasumato si Kojiro, at sinubukan siya ni Leon na balaan mabagal, ngunit hindi niya marinig. Ibinato niya ang kanyang unang suntok kay Kojiro, ngunit naputol ito bago umabot sa kanya. Natamba si Sasumato, nagulat sa kanyang pag-atake hindi gumana. Sinabi sa kanya ni Kojiro na para siyang computer virus, at kinokontrol niya ang system. Pagkatapos siya ay nagiging isang puting bersyon ng Sasumato at sinabing kailangan niyang itigil ang lahat ng sakit na dulot nito. Nagsisimula ng magdugo ang kanyang mga mata at bibig. Pinagtatawanan ni Sasumato si Kojiro, sinabing lumingon siya sa isang halimaw upang makabawi sa kanya at sa kanyang pamilya. Itinaas ni Kojiro ang kanyang ulo at naglunsad ng pag-atake kay Sasumato, at sinigawan ni Leon ang kanyang pangalan bilang ang tinamaan siya ng atake. Biglang, ang lahat ay nagsimulang magkagulo sa kanlungan, at lahat ay natakot. Kumuha ng device si Takeru at naghanap ng mensahe from his dad, pero nakakainis talaga. Nagalit si Takeru at tinapakan ang mukha sa lupa, at may lumabas na mensahe, na nagsasabing tanggalin ang mundo kasama niya. Nagulat ang lahat at nagtataka kung bakit nasabi iyon ng kanyang ama. Ang katawan ni Asuma ay nagsimulang lumaki ang mga mukha, na sobrang nakakatakot. Napunta sina Kojiro at Sasumato sa isang kakaibang lugar, at iniisip ni Sasumato na maaaring ito na ang kabilang buhay, ngunit hindi sumasagot si Kojiro. Ang gusali ay bumagsak, at isang malaking bloke ang halos tumama kina Miyagi at Takeru, ngunit iniligtas sila ni Asuma. Sinabi ni Asuma na kailangan nilang pumunta, ngunit natakot si Miyagi sa mga halimaw sa labas. Nakatitig lang si Takeru sa device, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Sinusubukan ng kanyang ina at kapatid na kunin ang kanyang atensyon, ngunit hindi ito gumagana. Pagkatapos, sa wakas ay nagsalita si Takeru. Ipinaliwanag niya na nagsimula ang lahat ng problemang ito dahil natalo ni Kojiro ang itim na ibon. Ginawa niya ang kanyang sarili sa isang bagay na gumugulo sa sistema, ngunit hindi niya ito makontrol. Kaya naman binigay niya kay Takeru ang device ayusin ang mga bagay. Sinabi ni Takeru kina Asuma at Miyagi na kung gagamitin niya ang device, mabuburas si Kojiro dito, at iyon ang gusto ni Kojiro. Napabuntong hininga sina Asuma at Miyagi, nag-aalala sa susunod na mangyayari. Nakikiusap sila kay Takeru na gamitin ang device. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang maalala ni Takeru si Aya at napupunta sa ulirat. Nakita niya si Kojiro na humihiling sa kanya na umatake. May espada siya sa leeg ni Kojiro, tatama na sana, pero pumutol siya rito, ibinato ang aparato sa lupa, at tumakbo palayo. Habang tumatakbo siya, galit na galit siya at gustong guluhin ang plano ni Kojiro. Pumapasok siya sa elementarya, bagsak ang mga tarangkahan gamit ang kanyang espada, at nakita si Leon na nakatingin sa isang kumikinang na bola ng liwanag. Tinawag niya si Leon, at nagsimula silang mag-away. Si Leon ay may baril, at si Takeru ay may kanyang espada. Nasira ang kanilang mga sandata, ngunit patuloy silang nagsusumikap na tamaan ang isa't isa. Samantala, tinatanong pa rin ni Sasumato si Kojiro tungkol sa kanyang pag-iral. Gusto niyang malaman kung ano siya at kung bakit siya ginawa nito. Sinabi sa kanya ni Kojiro na siya ay tulad ng isang tao na AI, at ang Blackbird ay isang palayaw lamang. Nagsimulang umiyak si Sasumato at sinabing mahal niya si Leon, at matalik niyang kaibigan ito. Hindi niya nagustuhan ang pangalang Sasumato. Sinabi niya kay Sasumato na ginawa niya siya dahil nawalan siya ng taong mahal na mahal niya. Talagang malungkot siya at walang pakialam sa panganib. And guess what? Hindi niya sinabi kahit kanino, kahit na si Kamura, kung bakit niya ito ginawa. Binanggit din niya na lagi siyang may iniisip na pangalan, ngunit hindi niya ito sinagot. Nagsimulang umiyak ang kawawang Leon matapos matamaan si Takeru kanya. Pero nainis si Ichi at pinatigil siya. Pagkatapos, tinanong ni Takeru si Leon kung nasaan sina Kojiro at Sasumato. Nagsimulang magsalita si Leon tungkol sa kung gaano kahalaga ang planet sa kanya at kay Sasumato. Doon sila naging matalik na magkaibigan.
Nagkwento rin siya tungkol sa mga pakikibaka ni Sasumoto. Hindi gustong marinig ni Takeiro ang lahat ng iyon. Gusto lang niyang malaman kung nasaan si Kojiro. Tinuro ni Leon ang kumikinang na bola. Kaya, pinuntahan ito ni Takeiro at sumigaw Kojiro na lumabas. Hinawakan niya ang isang malaking espada at inihampas ito sa kumikinang na bola. Samantala, sinabi ni Kojiro kay Sasumoto na tumawag siya yung aya niya kasi lahat ng gusto niya. Naisip niya na ang pagkawala sa kawalan kasama siya ay ang pinakamahusay na paraan upang pumunta. Biglang bumukas ang kawalan sa kanila, at hinawakan ni Takeiro si Kojiro. Nagulat siya dahil alam niyang hindi gusto ni Ichi si Kojiro. Hindi niya gets kung bakit hindi siya hinayaan ni Ichi na mamatay. Patuloy na hinayla ni Ichi si Kojiro, sinasabing hindi niya ito hahayaang mamatay. Tumingin si Leon at tinawag si Sasumoto. Ngunit sinabi niyang hindi siya si Sasumoto, siya ay Aya. Inabot niya para hawakan si Kojiro. Naging emosyonal si Kojiro at nagpasalamat kay Takeiro sa pagtulong sa kanya. Sinabi ni Takeiro na dumating lamang siya upang guluhin ang mga plano ni Kojiro, ngunit pinasalamatan pa rin siya ni Kojiro. Hiniling ni Takeiro kay Kojiro na lumabas sa kawalan, ngunit sinabi niyang hindi ito tunay na kamatayan. Akala niya ay babalik sa normal ang mundo at bawiin ang kanyang mga pagkakamali. Humingi siya ng tawad kay Takeiro. Kahit na galit si Takeiro sa kanyang ama, ayaw niyang mamatay siya. Nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nakita siya ni Kojiro na umiiyak at lumapit sa kanya, hinihiling na huwag umiyak. Ngunit pagkatapos, si Kojiro ay nagsimulang umiyak din. Tinawag sila ni Aya, at laking gulat ni Takeiro nang makita ang kanyang kapatid. Niyakap ni Kojiro si Aya, at sina Takeiro at Leon nakamasid sa pagtataka. Sinabi ni Aya sa kanila na mahal niya sila habang sila ni Kojiro ay nawala sa kawalan, at nawala rin ito. Iniwan nito si Leon sa lupa, umiiyak. Ngayon, bumalik na sa normal ang lahat sa planet, at ang mga tao ay interesado sa kanilang tunay na katawan. Ang kanilang mga katawan ay ganap na maayos at gumagalaw kanilang regular na buhay. Ang kumpanya ng pasugalan, ang Glean Corp, ay isinisisi ang buong gulo sa ilan sa kanilang mga makulat na manggagawa upang maiwasan ang gulo. At walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa birdcage. Naglalakad si Takeiro sa isang malungkot na kalsada, nawawala ang isang kamay, at nakikipag-usap sa isang maskara sa kanyang balikat. Natigilan siya sa gulat nang may makita siyang babaeng paparating. Pareho silang natigilan at nagkatinginan. Nagsimulang umiyak ang dalaga at tinawag siyang Ichi. Nalaman ni Ichi na ang babaeng ito ay si Piko. Tumakbo sila sa isa't isa at magkayakap ng mahigpit. Sinabi ni Piko kay Takeiro na mahal niya siya. Ngayon, 8 taon na ang nakalipas mula noong Planet ang laro ay naka-off. Si Takeiro ay nasa kanyang telepono na nanunood ng isang dokumentaryo tungkol dito nang makatanggap siya ng tawag mula kay Asuma. Nagtanong si Asuma tungkol sa mga plano ni Takeiro at sinabi gusto niyang bumisita sa isang lugar kasama sila ng mama nila. Tinanong ni Takeiro kung saan sila pupunta, ngunit nag-aalala siya na baka ito ay sobra para sa kanilang ina. Nangako siyang sasama kay Asuma. Nagkita sila sa airport at pumunta sa lugar na binanggit ni Asuma. Doon kinuna ng litrato ang kanilang pamilya, at namangha si Takeiro na hindi pa rin ito nagbabago. Iminumungkahi ni Takeiro na gumawa ng lapida para sa kanilang ama, ngunit sinabi ni Asuma na hindi iniisip niya na baka buhay pa ang kanilang ama, kaya iminungkahi ni Takeiro na magtayo ng bahay sa halip, na may sangay ng kanyang opisina. Ang kanilang ina ay maaaring lumipat doon ng permanente. Sumang-ayon naman silang dalawa at umalis para kumuha ng makakain. Salamat po sa panunood, mabuhay kayo hanggat gusto nyo.